Mr. Silent Channel. Kabanata 631 hanggang 640. Hindi man mabilis ang bilis ng pagbabalat, ito ay totoong epekto sa katawan. Sa spirit power stripong halo na ito, ang bilis ng pagkonsumo ng spirit power ay mabilis. Hindi sinasadyang kinokontrol ni Tang Wulan ang kanyang sarili ng may konsentrasyon, hanggat maaari sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng chi at dugo upang isara ang kanyang sarili, upang mabawasan ang pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa. Gayunpaman, mayroon pa ring sinulid ng espiritong kapangyarihan na dahan-daang umaapaw ng hindi mapigilan. Nagulat din si Sumo nang tumingin siya sa kanya, habang ang espiritu ng kalaban ay nahubaran, malinaw na nararamdaman niya ito bilang instigator. Ang espiritu ng kapangyarihan ni Tang Wulan ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala, at ang bilis ng pagkahubad ay napakabagal. Ito ang pagpapakita ng isang Soul Master. Kawili-wili. No wonder kahit ang lokong dragon ay hinahangaan siya. Ang bawat isa sa 8 hari ng Monster Academy ay may sariling palayaw. Ang palayaw ni Sumo ay Fox King Sumo. Ang kanyang martial spirit ay ang Nine-Tailed Fox, isang napakabihirang top martial spirit. Ang mga fox ay kilala bilang isa sa pinakamatalinong species sa kaharian ng hayop, at ang Nine-Tailed Fox ay isang simbolo ng karunungan. Innately nagtataglay ng napakalakas na kakayahan, at labis na masigasig sa pangunawa ng langit at lupa na elemental na kapangyarihan. Ang mga master ng espiritu ng Nine-Tailed Fox ay napakabihirang. Sa katunayan, halos walang mana ng gayong mga espiritu sa kontinente ng Daoluo. Ang ninuno ni Sumo ay isang aboriginal sa Xingluo continent. At ang kanyang Nine-Tailed Fox spirit minsan ay nagkaroon ng malaking impluensya sa orihinal na Starluo continent. Sa tuwing itataas niya ang cultivation base ng isang spirit ring, magpapalaki siya ng dagdag na buntot, at ang kanyang lakas ay gagawa din ng qualitative leap. Ang bawat buntot ay nangangahulugan ng kakayahan. Gaya ng inaasahan ni Tang Wulan, ang Fox King na si Sumo ay kasalukuyang Master Soul Master sa 8 makalangit na hari. At ang munting prinsesang iyon ay ang Assistant Soul Master. Sa kabuuang lakas ni Dai Yuner, sa katunayan, may gap pa rin sa antas ng Heavenly King, kung tutuusin, masyado pa siyang bata. Gayunpaman, siya ay pambihirang talino, sa murang edad, siya ay may isang antas na higit pa sa kanyang mga kapantay, kasama ang kanyang pagkakakilanlan, ang orihinal na ika-8 hari sa langit, na nakakumbinsi na nagbigay sa kanya ng kanyang posisyon. Dahil dito, si Dai Yuner ang naging deputy controller sa 8 makalangit na hari. Napakalakas ng kontrol ni Sumo. Minsan ay hinamon niya ang higit sa 100 malalakas na manlalaro ng parehong antas gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Sa kanyang sariling kontrol, hindi man lang ginalaw ng kanyang mga kalaban ang sulok ng kanyang damit. Sa huli, ang kanyang espiritu kapangyarihan ito ay naubos at kailangang aminin ang pagkatalo. Sa pagharap sa espiritong kapangyarihan na bumabalat sa spirit ring, si Tang Wulan ay hindi mekaimik, hindi gumagalaw, nangangahulugan ito na siya ay maaakit sa kabiguan ng spirit ring na ito. Sa pag-squat down, ang unang golden spirit ring ni Tang Wulan ay mabilis na lumiwanag, at ang kanyang buong katawan ay bahagyang namaga, lalo na ang kanyang mga braso, na lalong kumakapal at mas makapal, at isang pares ng golden dragon claws ay dahan-daang lumitaw. Sa labas, mukha siyang puno ng matipuno at dominante. Oy, medyo iba. Pagtingin niya kanina, parang hindi nakikita ng kaliwang kamay ang itsura ng kuko. Sa waiting zone, ang baliw na dragon ay tumingin sa larawan ng laro sa screen sa harap niya ng may interes. Sa sandaling ito, gumalaw si Tang Wulan, at isang mabangis na dagandong ng dragon ang biglang sumambulat mula sa kanya, ang mga gintong kaliskis ay sumasakop sa buong katawan, ang katawan ng gintong dragon. Idiniin ang kanyang kaliwang paa sa lupa, biglang tumilapon si Tang Wulan. Sa ilalim ng pagkilos ng katawan ng gintong dragon, ang epekto ng pagkaantala ng mabagal na aura sa kanya ay lubhang hamina. Ang ilang hakbang ay lalabas sa hanay ng mabagal na halo. Hindi ipinagpatuloy ni Sumo ang pagpapakawalan ng kapangyarihan ng espiritu para tanggalin ang halo, ngunit patuloy na inilabas ang mabagal na halo ng paisa-isa, na parang walang pagkaantala. Bagamat mabilis si Tang Wulan, bawat hakbang na gagawin niya ay dapat na nasa saklaw ng mabagal na halo. Nagsimula ring tumaas ang bilis sa mga paa ni Sumo, at tumakbo siya sa paligid ng panlabas na bilog ng playing field. Panatilihin ang distansya sa pagitan ng Tang Wulan at Tang Wulan hanggat maaari. Malamig na sumangot si Tang Wulan, ang kanyang enerhiya at dugo ay masama, at ang kanyang lakas ay agad na tumaas. Nakapatong ang kaliwang paa niya sa lupa, parang bola ng kanyan ang kanyang pinalabas. Bagamat kitang-kita ang epekto ng mabagal na aura, gaano man ito sinabi, ito ay ang unang kakayahan ng espiritu. Ang unang kakayahan sa espiritu ay palaging ang pinakamahinang Panginoon ng espiritu. Tumigil din si Sumo sa eksaktong sandaling ito, at pagkatapos ay tumingin siya kay Tang Wulan, ang ngiti sa kanyang mukha ay lumakas. Ang bilis ni Tang Wulan ay napakabilis, at nakarating siya sa harapan niya sa isang iglap. Sa oras na ito, lumiwanag ang spirit ring sa ikatlong buntot sa likod ni Sumo, at isa pang halo ang naitapon. Ang halo na ito ay berde, madilim na berde.
Ang halo ay hindi na lumipad patungo sa tanghulan, ngunit lumipad patungo sa sumo mismo, at direktang nahulog na bumabalot kay sumo. Ang hanay ng halo ay 10 metro ang lapad. Halos kaagad pagkatapos lumapag ang madilim na berdeng halo, dumating na si tanghulan. Ngunit sa sumunod na sandali, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Nang sumugod si tanghulan sa madilim na berdeng halo, naramdaman na lang niya na umiikot ang langit, na parang nabaligtad ang lahat sa paligid niya. May bulaklak sa kanyang harapan, na wala si sumo, ngunit siya mismo ay patuloy na sumugod. Pagkatapos ng pagsuray, nagmamadaling lumabas ng ilang hakbang at pinatatag ang kanyang anyo, may napagtanto si tanghulan at mabilis na tumalikod. Nakatayo pa rin doon si sumo na buhay, walang pinagkaiba sa dati, tanging ang madilim na berdeng halo sa ilalim ng kanyang mga paa ang naglalabas ng kakaibang kinang. Oo, ito ay pagkatapos na tumuntong sa madilim na berdeng halo ngayon lang ako nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Ito ba ay baliktaran ng halo? Ang napakalakas na kakayahan ng espiritu ng control system ay ang nakapagliligtas buhay na kakayahan ng mahiwagang kakayahan ni Sumo. Noong unang 2 spirit ring lang ang mayroon siya, isa lang siyang mahusay na control type na spirit master, ngunit pagkatapos niyang taglayin ang ikatlong espiritong kakayahan na ito, siya ay tunay na naging pinuno ng Monster Academy. Maaaring baligtarin ng pagbabaliktad ng halo ang lahat ng pumapasok sa hanay na ito. Ang atake ay maaaring baligtarin, ito man ay long range o short range, ang kalaban ay maaari ding baligtarin. Halimbawa, si tanghulan, na sumugod lang, ay direktang napabalikwas at nagmamadaling lumabas sa halo na ito. Ang halo na ito ay maaari ding tawaging repelling halo, na nagtataboy sa lahat ng nilalang na pumapasok dito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si tanghulan ng ganoong soul skill. Habang nagulat siya, medyo na-curious din siya. Ang Halimaw Academy na ito ay talagang nararapat sa pangalan nito. Nakangiting tumingin si Sumo kay tanghulan at sinenyasan siya na pakiusapan. Gamit ang isang alo ng kanang kamay ni tanghulan, isang sinag ng liwanag ang lumipad, at ito ay ang kanyang espiritu na nagpapanday ng mabigat na pilak na martilyo. Sa isang tunog ng pagsipol, malakas na hinampas ng martilyo ni Shen Yin si Sumo. Gayunpaman, walang pagkakaiba sa nauna. Sa sandaling pumasok si Shen Yin Hammer sa lugar na sakop ng madilim na berdeng halo, agad itong naaninag pabalik at dumiretso sa tanghulan. Itinaas ni tanghulan ang kanyang kamay at hinawakan ito, at hindi maiwasang humanga, nakakabaligtad na halo. Marami akong natutunan. Bahagyang nanginig ang pangalawang buntot ni Sumo, at ang isa pang halo ng espiritong kapangyarihan ay lumipad palabas, na tumakip sa katawan ni tanghulan. Patuloy na kunin ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Hindi gumalaw si tanghulan sa pagkakataong ito, umaasa lamang sa katawan ng gininto ang dragon upang isara ang sarili upang mabawasan ang bilis ng pagkawalan ng kapangyarihan ng kaluluwa hanggat maaari. Sa pagtingin sa madilim na berdeng halo, mabilis na nagsimulang gumana ang kanyang utak. Ang reversal halo na ito ay mukhang isang hindi malulutas na kakayahan ng espiritu, at lahat ay maaaring baligtarin. Kaya, ano ang kailangan para mabuksan siya? Una, naubos niya ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa at hindi niya mailabas ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa, kaya natural na nasira ito. Pangalawa, sumibak ng pilit. Maniwala ka na may limitasyon din ang kanyang kakayahan sa espiritu. Ang pagpili ng unang paraan ay medyo hindi makatotohanan. Si Sumo ay nasa antas ng 5-ring Soul King. Nakikita ang kanyang kontrol sa kanyang mga kakayahan sa kaluluwa, tiyak na hindi isang madaling gawain na maubos ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Pagkatapos, ang tanging pagpipilian ay ang pangalawang paraan. Bahagyang pinaikit ni tanghulan ang kanyang mga mata, kumikislap ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, sumugod siyang muli kay Sumo. Nang makita iyon, papasok na naman siya sa hanay ng reversal halo. Tinadyakan ni tanghulan ang kanyang kaliwang paa sa lupa, at nasa labas lang ito ng reversal halo. Isang serye ng mga ilusyonaryong gintong dragon ang lumabas mula sa kanyang mga paa, ngunit hindi sila direktang pumasok sa halo ng pagbaliktad. Sa halip, itinulak nito ang kanyang katawan na parang bola ng kanyan, na malalim na binaligtad ang halo. Gaya ng inaasahan ni tanghulan, kapag pumasok sa reversal aura ay mababaligtad, depende ito sa lakas ng impact. May mga limitasyon sa pagbaligtad. Sa madaling salita, mas malakas ang epekto, mas malayo ang maaari mong sugurin bago ito mabaligtad. Kung ito ay sapat na malakas upang lampasan ang saklaw ng baligtad na halo, pagkatapos ay maaari itong magmadali ng direkta mula sa loob. Umaasa sa gininto ang dragon na yumanig sa lupa, si tanghulan ay pumasok ng malalim sa hanay ng reversal halo ng higit sa 2 metro sa pagkakataong ito. At patuloy pa rin siyang umaasenso, bagamat lumabo na ang liwanag sa kanyang harapan, ngunit umaasa sa kanyang mga naunang alaala at damdamin, buong tapang niyang ibinaba ang kuko ng Golden Dragon ng kanyang kanang kamay. Ang 5 madilim na gininto ang sinag ng liwanag ay naging matalas na talam upang bumaril ng buong tapang, ang hangin ay napunit, at maging ang baligtad na epekto ng baligtad na halo ay tila napunit. Mula sa punit na puwang sa halo, nakita ni tanghulan ang ekspresyon ng pagkamangha ni Sumo. Malinaw, hindi niya inaasahan na makakahanap si tanghulan ng paraan para masira ang halo ng pagbaliktad ng ganoon kabilis. At napakalakas pa nito.
Ang malaking maitim na ginintoang talam ay bumagsak ng direkta sa harap ni Sumo. Hinarap ng halo ng reversal ang Golden Dragon ni Tang Wulan at ang terrifying claws ng Golden Dragon, ngunit hindi na kumpleto ang reversal sa unang pagkakataon. Kasabay nito, ang lilang liwanag ay kumislap sa mga mata ni Tang Wulan, at sa tulong ng halo effect na nasira sa sandaling ito, ang purple magic pupil ay pinakawalan. Biglang namula ang mga mata ni Sumo, at umatras siya ng isang hakbang. Gayunpaman, ang limang malalaking buntot sa likod niya ay biglang nagprotekta sa kanilang sarili, mabilis na nag-concentrate sa harap niya, at sinalubong ang suntok ng Golden Dragon Dane Claw. Bang! Halos sabay na lumipad palabas ang dalawang figure. Lumipad palabas si Tang Wulan sa ilalim ng impluwensya ng reversal halo. Kung mas malalim ang kanyang pagmamadali, mas magiging natural ang kanyang lakas kapag siya ay tumalbog pabalik. Sa pagkakataong ito ay sumugod siya ng mahigit 20 metro para patatagin ang kanyang figure. Sa kabilang banda, lumipad din si Sumo palabas. Siya ay pinutol ng nakakatakot na mga kuko ng Golden Dragon. Sa ilalim ng proteksyon ng limang malalaking buntot, lumipad siya ng ilang 10 metro at natama ng proteksyon na takip bago tumalbog sa lupa. Gayunpaman, ang kanyang buong katawan ay tila walang timbang, at siya ay bumagsak sa lupa, at ang kanyang katawan ay muling itinulak pataas ng limang malalaking buntot. Tumayo ka ulit. Dalhin ang gininto ang dragon kakilakilabot claws mahirap. Biglang naging seryoso ang mga mata ni Tang Wulan. Ang isang control type na War Spirit Master ay talagang may lakas na magdala ng sarili niyang gininto ang dragon na nakakatakot na mga kuko, kung gaano ito kahanga-hanga. Nahulog ang mga sibat mula sa limang malalaking buntot at nagwisik sa harap nila. Medyo mapatla ang mukha ni Sumo, ngunit nawala ang liwanag at hangin sa kanyang mga mata. Sa halip, ito ay galit. Ang higit na pinahahalagahan niya ay ang kanyang limang malalaking buntot, na hindi lamang kapag nailabas ang martial soul, ngunit bahagi ng kanyang katawan. Para sa Nine-Tailed Fox, walang mas mahalaga kaysa sa buntot. Kahit na hinaranggan ng limang foxtails ang pag-atake sa Golden Dragon Deerclaw ngayon, ang foxtails ay dumanas din ng malubhang pinsala. Maghintay para sa lugar ng digmaan. Napakalakas ng kapangyarihan, ang pambihirang tagumpay ngayon ay kapareho ng sa boss noong nakikipaglaro siya laban kay Sumo. Bagamat ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ng boss, mayroon siyang napakalinaw na paghuhusga sa sitwasyon ng labanan. Bukod dito, ang pag-atake kanina ay napakalakas. Ang kay Sumo. Ang lakas ng buntot ay hindi kukulangan sa normal na armor ng labanan. Napakaraming buhok ng fox ang nalaglag. Kitang-kita sa mga mata ni Dai Hian ang kaunting pag-aalala. Ang interes sa mga mata ni Long Yu ay naging mas matindi, ang galit na Nine-Tailed Fox ay kakilakilabot kahit na sa tingin ko. Kailangan kong makita kung paano malalabanan ng batang ito ng Shrek Academy ang galit ni Sumo. Oo, nagbago si Sumo. Nang maibalik niya ang kanyang pangangatawan at tumingin sa balahibo ng fox sa lupa, ang kanyang aura ay nagbago ng husto. Ang isang pares ng mga mata ay agad na nagbago mula sa orihinal na malinaw hanggang sa maputik, at isang malabong pula ang lumitaw, at ito ay umaman sa isang kamanghamanghang bilis. Ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo, at ang limang malalaking buntot sa likod ng kanyang likuran ay mabilis na pumailan lang at lumipad sa hangin, na higit sa 2 beses ang haba kaysa dati. Tumingin sa kanya si Tang Wulan, nanikip ang kanyang puso, dahil taglay niya ang kapangyarihan ng bloodline ng Golden Dragon King, mas malalim niyang nararamdaman ang pinagmulan ng pagbabago ni Sumo sa oras na ito. Hindi ito soul skills at martial souls, kundi ang kapangyarihan mula sa kanyang bloodline, mula sa kanyang sariling bloodline. Ang malakas na puwersang mapang-api ay nagmula sa tapat ng katawan ni Sumo. Ang Fox King, na hindi na matikas, ay ang pinaka-nakakatakot. Sabay-sabay na kumaway ang limang malalaking buntot sa kanyang likuran, at lumitaw ang isang nakakakilabot na eksena. Sa totoo lang, 5 singsing ng halo ang sabay na pinakawalan, at dumiretso sila sa Tang Wulan. Ito. Ang 5 espiritong kakayahan ba ay inilabas sa parehong oras. Kahit sa Shrek Academy, walang ganoong kasanayan. Ang pagpapakawala ng mga kakayahan sa espirito ay maaaring magkabilang at magkakapatong. Ngunit sa anumang kaso, mayroon ding ilang pagkakasunod-sunod ng pagpapalaya. Ang superposisyon ay pagkatapos ng paglabas, ang unang epekto ng kakayahan ng kaluluwa ay hindi pa natatapos, at ang pangalawang epekto ng kakayahan ng kaluluwa ay lilito. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Tang Wulan ang 5 espiritong kakayahan na inilabas ng sabay-sabay tulad ni Sumo sa panahong ito. Walang alinlangan na ito ay maipapaliwanag lamang bilang talento ni Sumo, personal na talento sa linya ng dugo. Upang mapunta sa lugar ng digmaan. Sa Shrek Academy man o Monster Academy, naging tense ang mga ekspresyon ng lahat. Malinaw pa ring naaalala ng lahat sa Monster Academy na noong nag-away sina Long Yu at Sumo, si Sumo ay nasa ganoong karahasan sa huli, at ang 5 espiritong kakayahan ay inilabas ng sabay-sabay at damapo sa Long Yu. Pagkatapos magbayad ng isang tiyak na presyo, pilit na nilabanan ni Long Yu ang nakapatong na epekto ng kanyang 5 espiritong kakayahan, at sa wakas ay sumuko si Sumo at nagbitiw. Maaari bang hadlangan ni Tang Wulan ang sabay-sabay na paglabas ng 5 espiritong kakayahan na ito? Ang unang halo, puti, mabagal na halo. Ang ikalawang halo, makulay, ang espirito kapangyarihan killed off ang halo.
Ang ikatlong halo, madilim na berde, ay binabaligtad ang halo. Ang ikaapat na halo, itim, ay nilalamon ang halo. Ang ikalimang halo, ginto, isang halo ng pagkawasak. Ang limang kakilakilabot na kakayahan ng espiritu ay inilabas sa hangin ng sabay-sabay, at ang kasamang hanay ay sadyang hindi isang bagay na maaaring mamadaliin sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Higit pa rito, ang limang singsing ay mabilis pa ring nag-aayos ng kanilang mga posisyon sa hangin, at pagkatapos ay ang limang singsing ay nagsasapawan at nahulog mula sa langit. Pinagmasdan ni Tang Wulan ang pagbagsak ng limang aura, at naging marangal ang kanyang mga mata. Gayunpaman, nakakagulat, hindi siya umiwas, o gumawa ng anumang aksyon. Hinayaan lang niyang bumagsak ang limang aura mula sa langit at dumapo sa kanya. Sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang katawan ay malapit ng mapunit. Maging ang katawan ng gintong dragon ay hindi makalaban sa sakit na dulot ng tindi nito. Doble ang epekto ng mabagal na aura, at naging mabagal ang lahat. Doble ang epekto ng pagbabalat ng kapangyarihan ng espiritu sa halo. Ang bilis ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay nawala ng husto. Ang direktang epekto ng reversal halo sa kanya ay ganap na naiiba mula sa naunang ginamit upang protektahan si Sumo. Para siyang walang ulo na langaw, at ang buong tao ay tila naging magulo, maging ang kapangyarihan ng espiritu at ang kapangyarihan ng dugo sa katawan. Ang gulo. Kabilang sa limang espiritong kakayahan, bagamat ang reversal halo ay nasa pangatlo lamang, walang alinlangan na ito ay ang makapangyarihang kakayahan ng espiritu ni Sumo. Ang paglunok ng halo, ito ay ang kaluluwa at isip ng mga tao. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang mental na kapangyarihan ay sapilitang huhuberan. Ang matinding sakit ay nanggagaling sa kanyang ulo, kaya hindi siya makapag-isip. Ang halo ng pagkawasak ay nagdulot ng walang katapusang kapangyarihan ng pagpunit, na para bang may malalaking kamay sa lahat ng direksyon, pinupunit ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na itong maputol. Ang gayong limang espiritong kakayahan, na nakapatong sa isa't isa, ay nadobol ang epekto. Sa isang iglap, ang katawan ni Tang Wulan ay nanginig ng husto. Mula sa labas, ang pangitaas na damit ng katawan ni Tang Wulan ay tuwirang napunit, na nagpapakita ng isang malakas na katawan na natatakpan ng ginintoang kaliskis, ngunit ang mga ginintoang kaliskis sa kanyang katawan ay lahat ay kumikinang na may nakasisilaw na kinang, at sa ilalim ng superposisyon ng limang spirit ring, sila ay lumaban ng buong lakas. Ngunit makikita rin na ang isang bakas ng puting espiritong kapangyarihan ay natanggal sa kanyang katawan, at kahit isang bakas ng dugo ay damaloy sa kanyang katawan. Kapitan! Sumigaw si Exi at lalabas na sana. Ngunit nahuli siya ni Yuanan Yahui. Huwag tignan sina Exi at Tang Wulan na laging nag-aaway, ngunit sa katunayan ang dalawa ay unang nagkita at nagkaroon ng napakagandang relasyon. Malungkot ang mukha ni Guyu na parang may tumutulo na tubig, nakakuyom ang kanyang mga kamao, ngunit sinabi niya sa malalim na boses, magtiwala ka sa kanya. Hindi siya aatake sa harapan ng hindi sinusubukang umiwas ng walang kabuluhan. Dapat ay nasa kanya ang kanyang mga ideya. Sa waiting zone sa kabilang panig, ang kapaligiran ay ganap na naiiba. Tapos na. Marahan na bamantong hininga si Dai Yian, na ikinagalit niya kay Sumo. Hindi ko alam kung malubhang nasugatan ang buntot ni Sumo. Nakatitig si Dai Yuner sa screen sa kanyang harapan, hindi alam kung bakit, nakita si Tang Wulan na desperado, ngunit hindi siya nakakaramdam ng anumang kasiyahan ng paghihiganti sa kanyang puso, ngunit medyo hindi siya komportable. Bahagyang kumunat ang noo ni Long Yu, na parang may iniisip. Ang iba ay hindi na pinapansin ng screen. Ang nakapatong na epekto ng limang kakayahan ng kaluluwa ay talagang nakakatakot, at sa parehong oras, ang mga pag-atake mula sa espiritu, kapangyarihan ng kaluluwa, at katawan ay nakakaapekto sa lahat ng bagay sa Tang Wulan sa isang buong paraan. Ngunit ano kaya ito? Ang mga sinag ng ginintoang liwanag ay nagsimulang lumabas sa katawan ni Tang Wulan, at ang dugo na umagos sa labas ay biglang tumigil, at ang kanyang nanginginig na katawan ay biglang tumigil, hindi na nanginginig. Isang malakas na dagandong ng dragon ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng lugar na sakop ng limang bilog ng mga spirit ring. Sa pagkakataong ito, hindi nagmula sa katawan si Long Yin, ngunit sumigaw si Tang Wulan mula sa langit. Masakit. Maihahalin tulad ba ang sakit sa harap ko noong sinira ko ang selyo ng Golden Dragon King? Maihahalin tulad ba ang sakit na nasa harapan ko noong umalis ang mga magulang ko? Maihahalin tulad ba ang sakit na nasa harapan ko sa ontological tantra, paulit-ulit na gumagala sa gilid ng buhay at kamatayan? Huwag. Ano bang sakit sa harap ko? Hindi alam ng mga mata ni Tang Wulan kung kailan sila ganap na naging ginto. Ang kanyang pares ng Golden Dragon Claws ay nagtama sa isa't isa sa kanyang harapan, na may malutong na, ding, ang kanyang espiritu ay agad na bumalik sa normal, at ang paglunok ng halo ay nabasag. Isang gintong halo din ang namumulaklak sa kanyang harapan. Ang mga kaliski sa kanyang buong katawan ay ganap na naitayo, at ang mga gintong streamer ay nakabalangkas sa isang malaking lambat, at sila ay nabangga ng gusto sa epekto ng pagkawasak halo, at ang pagkawasak halo ay nabasag. Baliktad. Sa mabangis na dagandong ng dragon, ang malaking gininto ang ulo ng dragon ay bumangon sa pagkumpas ni Tang Wulan na hawak ang langit gamit ang dalawang palad, at ang bibig nito ay mabangis na binasag ang baligtad na halo.
Sa susunod na sandali, si Tangwulan ay isinilang na muli, lumalabas sa orihinal na halo. Isang hakbang palabas, dahan-daang bumabagsak, dalawang hakbang palabas, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay nahubad at naglaho. Ang buong katawan ay naglalabas ng maliwanag na gininto ang liwanag, at isang pares ng gininto ang mga kuko ng dragon ang kumikislap sa malamig na liwanag. Dahan-dahan lang siyang naglakad patungo kay Sumo. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at malakas, walang tigil. Ang iyong mga kasanayan sa kaluluwa ay wala nang higit pa doon. Nasubukan ko na ang lahat ng 5 espiritong kakayahan, kaya sa susunod, oras na para maramdaman mo ang aking kapangyarihan. Ang mga dagwang mata ni Sumo ay biglang nanliit, at ang 5 malalaking buntot sa likod ng kanyang likuran ay kumaway muli, at isa pang 5 halo ang bumaril, at dumiretso sa Tangwulan upang takpan ito. Hindi na nanatili roon si Tangwulan sa pagkakataong ito, at muling tumunog ang mabangis na dagandong ng dragon. Sa sandaling bumagsak ang 5 singsing ng halo, ang kanyang pares ng Golden Dragon Claws ay nagbanggaan na sa isa't isa, at ang lumulunok na halo ay unang nabasag sa malutong na tunog. Ang mga sinag ng gininto ang liwanag ay pinakawalan mula sa mga gininto ang kaliskis sa katawan ni Tangwulan, at ang halo ng pagkawasak ay napunit bago ito tumama sa lupa. Sa pagharap sa baligtad, catamaran, at pagbabalat ng kapangyarihan ng kaluluwa, buong tapang na inindayog ni Tangwulan ang kanyang pares ng Golden Dragon Claws, at ang gininto ang dragon ay walang pakundangan na sumugod palabas. Upang mapunta sa lugar ng digmaan. Lahat ng tao sa Monster Academy ay mapurol. Sa sandaling ito, si Tangwulan ay napakalaki sa kanilang mga mata. Talagang nabasag niya ang 5 aura sa ilalim ng frontal collision, na naging invalid ang control. Paano ito posible? Anong uri ng kapangyarihan ang makakamit nito? Ang kinang ni Jin Mengmeng ay naging ambon sa paligid ng Tangwulan, at isang malabong kulay dugo na ambon ay nabalisa din mula kay Sumo halos kasabay nito. Naaninag ng dalawa ang isa't isa, ngunit habang papalapit si Tangwulan ng hakbang-hakbang, ang gininto ang manipis na ulap sa kanyang katawan ay lumiliwanag at lumiliwanag, habang ang dugong manipis na ulap sa katawan ni Sumo ay unti-unting lumalabo. Pagpigil sa linya ng dugo. Ang mga mata ni Long Yu sa wakas ay nagpakita ng isang Sol M na kulay sa unang pagkakataon. Ang haze ay ang madugong aura na nagmumula sa dalawang katawan. Bagamat hindi niya talaga nararamdaman ang pagbabago-bago ng kanilang dugo sa pamamagitan ng screen, ngunit mula sa mga pagbabago sa manipis na ulap sa kanilang dalawa, makikita rin natin na ang kapangyarihan ng bloodline ni Tangwulan ay ganap na napigilan ng bloodline ni Sumo. Ito ay imposible. Si Sumo ay may dugo ng isang nine-tailed fox. Tungkol sa lakas ng dugo, kahit na hindi natin siya mapipigilan ng lubusan. Paano naging posible ang Tangwulan na ito? Bahagyang lumiit ang mga mag-aaral ni Long Yu, at pagkatapos ay sinabi niya ang bawat salita, talaga. Dragon. Dugo. Pulse. Ang dragon ay walang alinlangan na Panginoon ng mainland, at isa rin itong makapangyarihang panghalib. Halos lahat ng martial souls na may kaugnayan sa mga dragon ay nakatadhana na maging makapangyarihan. Kabilang sa mga martial soul na ito na may kaugnayan sa dragon, karamihan sa kanila ay mula sa mga sub-dragon species. Ito ay depende sa kayamanan ng dragon bloodline sa bloodline upang matukoy ang sarili nitong lakas. Ang totoong dragon bloodline ay isang kumpletong dragon bloodline, ibig sabihin, ang dugo ng isang tunay na dragon ay dumadaloy sa katawan. Sa ganitong paraan lamang ito matatawag na isang tunay na linya ng dugo ng dragon. Ang bloodline ng Nine-Tailed Fox ay talagang ang nangungunang bloodline, kahit man lang ang nangungunang pag-iral sa kontinenteng ito ng Xingluo. Ngunit sa banggaan ng bloodline, direkta siyang nahulog sa hangin, at pinigilan pa rin siya kahit na ang kanyang cultivation base ay higit pa kaysa sa kanyang kalaban. Ito ay maaari lamang patunayan ng isang bagay, iyon ay, ang bloodline ni Tangwulan ay higit pa kaysa kay Sumo. Naiisip lang ni Long Yu ang 4 na salita, True Dragon Blood. Nang marinig ang mga salitang True Dragon Bloodline, biglang nagbago ang mukha ni Dai Yan. Tiyak na naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Masasabi bang may totoong dugong dragon ang lalaking ito mula sa Shrek Academy? 15 taong gulang pa lamang siya, at sa ilalim ng normal na pakikipaglaban, nagawa niyang sugpuin si Sumo. Sa entablado ng kompetisyon, si Tangwulan ay palapit ng palapit kay Sumo, at ang salungatan sa linya ng dugo sa pagitan ng dalawa ay naging mas matindi. Ang gintong halo sa katawan ni Tangwulan ay naging mas malakas, ngunit ang pulang ambon sa katawan ni Sumo ay malapit ng maglaho, na nagpapakita ng kanyang katawan. Kung ito ay ang banggaan ng pangharap na kakayahan ng espiritu laban sa kakayahan ng espiritu, si Tangwulan ay maaaring hindi nakakuha ng kalamangan ng ganoon kabilis. Gayunpaman, ang problema ni Sumo ay nagmula sa pagsasama ng kanyang huling 5 pinakamakapangyarihang kakayahan ng kaluluwa, na nagmula sa kapangyarihan ng pinagmula ng linya ng dugo. Siya ang umasa sa kapangyarihan ng dugo upang pasiglahin at pagsamahin ang 5 kakayahan ng espiritu sa parehong oras. Pagkatapos ay ilunsad ang pinakamalakas na pag-atake. At pagkatapos magdusa si Tangwulan sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagbabago ng dugo at hininga dito. Noong nakipagkumpetensya siya sa dugo, kailan siya nawala? Sa makatuwid, ang kanyang unang hakbang laban kay Sumo ay ang aktwal na paggamit ng mga Golden Dragon Claws upang magbanggaan sa isa't isa upang pasiglahin ang kanyang sariling dugo.
Ang aura ng dugo ng Golden Dragon King ay direktang sinira ang aura ng dugo ng Nine-Tailed Fox, na naging dahilan upang maghiwalay ang limang espiritong kakayahan sa isa't isa, o kahit na makagambala sa isa't isa. Saka lamang sila masisira ni Tang Wulan isa-isa. Ito ang pagsupil na dala ng upper bloodline. Bitawan mo ang iyong sandata sa labanan, kung hindi, matatalo ka. Huminto si Tang Wulan 30 metro ang layo mula kay Sumo, isang pares ng Golden Dragon Claws ang nakasabit sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at ang gininto ang glow sa dulo ng claws ay umuusbong. Tumingin si Sumo kay Tang Wulan na may malamig na mga mata, ngunit umiling sa kanya, mas matanda ako sa iyo ng 5 taon. Kung matatalo kita gamit ang kapangyarihan ng aking sandata sa pakikipaglaban, hindi ako papayagan ng aking pride. Matatalo ako sa one-on-one na laro. Oo, nanalo ka dahil sa lakas ng iyong dugo. Gayunpaman, sa mga susunod na kompetisyon, makakatagpo tayo, kapag kinakatawan ang koponan at ang aking sarili ay hindi ko iyon kakatawan sa oras na iyon, dahil hindi ko iyon kakatawan sa oras na iyon, at hindi ko kailangang makipaglaro ng sama-sama, dahil hindi ko iyon kinakatawan, sa oras na iyon. Ang aking sarili, ngunit ang kolektibong kaluwalhatian kung maaari mo akong makilala muli, makikita mo ang aking sandata sa pakikipaglaban. Pagkatapos sabihin ito, ang dugo sa kanyang mga mata ay unti-unting kumupas, at ang 5 malalaking buntot sa kanyang likuran ay dahan-daang nagtagpo, at pagkatapos ay sinabi niya sa isang malalim na boses patungo sa referee, inaamin ko ang pagkatalo. Sa sandaling lumabas ang 3 salitang ito, nagkaroon na ng kaguluhan sa buong kinatatayuan. Sino ang mag-aakala na ang Fox King na si Sumo, na nasa 2 pwesto sa 8 hari ng Monster Academy, ay hindi inaasahang natalo? At sumuko pa ng ganun ka-simple. Natural na makikita ng isang matalinong tao na sumuko si Sumo dahil hindi niya nailabas ang battle armor. Kung siya ay may tulong ng battle armor, siya ay halos tiyak na mananalo. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon. Para sa kanyang pagpapahalaga sa sarili, hindi niya ginamit ang battle armor para labanan si Tang Wulan. Pagtingin sa likuran ng kanyang pag-alis, hindi na pino ang pakiramdam ni Tang Wulan, ngunit malayo na. Oo, ito ay isang mapagmataas na tao, at ang gayong tao lamang ang maaaring gumawa ng gayong pagpili. Hindi siya natalo. May bakas ng paghanga sa mga mata ni Tang Wulan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang Golden Dragon Claw. Ang gintong liwanag ay makinang, nanalo siya. Ang ikalawang round, tagumpay. Puno na ng ingay ang buong stand sa oras na ito. Sino ang mag-aakalang matatalo si Sumo sa laro? Natalo sa hindi kilalang kalaban. Iyan ang Fox King na si Sumo. Ang 8 Heavenly Kings ay pumangatlo, at ang unang control department ng Soul Master ng Monster Academy. Pero natalo siya, natalo lang. Bumalik si Sumo sa waiting zone, ang kanyang ekspresyon ay bumalik sa kalmado. Lumapit si Dai Yian para batiin siya ng mabilis, Sumo, okay ka lang. Ang buntot mo. Umiling si Sumo, hindi masyadong malala ang pinsala. Buti na lang. Natalo ako, pasensya na sa lahat. Nagmamadaling sinabi ni Dai Yian, walang anuman ang kinalabasan ng isang laro, hahanapin natin ito mamaya. Ngunit, bakit hindi ka gumamit ng battle armor? Umiling si Sumo, mas bata siya sa akin ng 5 taon, at pagkatapos ay gumamit ng battle armor. Haha. Lumapit si Long Yu sa kanya at tinapik siya sa balikat, huwag kang kumapit, bumalik ka. Natigilan ang ekspresyon ni Sumo, pagkatapos ay tumango at naglakad palabas. Ang boses ni Long Yu ay nanggaling sa likuran, ang kanyang boses ay hindi na nagbibiro, ngunit isang mababa at marilag na boses, sa mga susunod na laro, kung sino man ang matalo dahil sa pagmamaliit sa kalaban, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa, hindi na ako magiging qualified na maging hari ng Monster Academy. Nagbago ang ekspresyon ni Sumo, nakikita niya ito, at nakikita niya ito pagkatapos ng lahat. Nang bumalik si Tang Wulan sa kanyang mga kasama, nakabibingi na ang ingay sa labas kahit sa gilid ng war zone. Nang pumasok siya sa waiting zone, lahat ng mga manlalarong naghihintay ng laro ay nakatingin sa kanya na parabang nakatingin sila sa mga halimaw. Lumapit si XCXC at niyakap si Tang Wulan, Captain, awesome. Amazing. Nanalo talaga siya. Galit na inilibot ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, ano ang ibig sabihin ng talagang manalo? Siya nga pala, sino iyon, ang 10,000 taong espiritual na nilalang, huwag kalimutan. Ibinaba ni Lezengyo ang kanyang ulo at malungkot na sinabi, kailan ka naging napakalakas? Kailan naging 2 ang Golden Dragon Claws? Gayunpaman, ang larong ito ay hindi dapat bilangin. Hindi man lang pinakawala ng mga tao ang battle armor. Kahit na manalo ka, hindi ka magiging marangal. Hindi mo talaga natalo ang kalaban. Handa akong tumaya at matalo. Naiinis na sinabi ni Guyu, sa tingin mo ba ay hindi niya talaga binibitawan ang battle armor? Ang kanyang bibig ay mataas ang tunog, sa katunayan, wala siyang kakayahang kontrolin ang battle armor. Nagulat si Tang Wulan, ano ang sasabihin mo? Sinabi ni Guyu, masyado siyang kumpiyansa sa kanyang mga kasanayan sa espiritu. Sa unang pagkakataon na ang reversal halo na iyon ay nasira mo at inatake kasama ang Golden Dragon na si Deinonychus, ang kanyang buntot ay nagpoprotekta sa kanya, ngunit sa katunayan, lahat ng 5 buntot siya ay malubhang nasugatan.
Kung hindi ako nagkakamali, ang kanyang sandata sa labanan ay dapat na malapit na nauugnay sa kanyang buntot. Kahit na ang buntot ay naputol sa kalahati, at ang 5 buntot ay nasugatan niya ng husto. Ginamit ang battle armor, isang marahas na banggaan ang naganap bilang resulta, ang buntot ay talagang nasira, kung masira ang isa, ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan. Biglang napagtanto ni Tang Wulan na, ang lalaking iyon, talagang mataas ang tingin niya sa kanya. Pero hindi ko maiwasang paglaruan ito. Bagamat laban sa langit ang swerte ko, medyo maswerte rin ang minamaliit ng mga tao. Kung hindi, kung si Sumo ay mas maingat at isinama sa battle armor, magiging napakahirap para sa kanya na manalo. Siyempre, mayroon din siyang mga whole card. Ito ay tiyak na dahil siya ay nagbabantay laban sa battle armor ng kalaban, hindi kailanman pinakawalan ni Tang Wulan ang kanyang Blue-Silver Emperor mula simula hanggang katapusan. Ibinaba ni Li Zhengguo ang kanyang ulo sa pagkadismaya. Para sa kanya, ang 10,000 taon ng espiritual na mga bagay ay isang malaking pera. Fair na, nanalo si Wulan sa Monster Academy, medyo malaki ang kaguluhan. Paalala ni Yuan Enyahui. Siya ang pinakamatanda sa karamihan, at ang kanyang personalidad ang pinakamatatag. Ang puso ni Tang Wulan ay nanginig, oo. Ito ang lugar ng Star Luo Empire. Tinalo niya ang mga tao sa Monster Academy, at ito ay isang malaking dagok sa kanila. Ang 8 tao ay tumigil sa pananatili, at mabilis na umalis sa waiting zone at bumalik sa hotel. Pagkatapos ng ikalawang round ng kompetisyon, sa individual na kompetisyon, lahat ay umaban sina Tang Wulan, Xi, Yuan Enyahui, Li Zhengguo, at Ye Xinglan. Sina Guyu, Xu Xiaoyan o Xu Lizi ay hindi lumahok sa individual na kompetisyon. Ang pangunahing kakayahan ni Xu Xiaoyan ay nasa kontrol pa rin, at ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay medyo mahina pa rin. Ang buong Star Luo City ay nagkakagulo na sa oras na ito. Si Sumo, na nasa 3 pwesto sa 8 hari ng Monster Academy, ay natalo. Bagamat natalo siya nang hindi gumagamit ng battle armor, natalo rin siya. At natalo pa rin sa isang kalaban na ang cultivation base ay mas mababa kaysa sa kanya. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ito rin ang pinakamalaking upset sa kompetisyong ito. Pinigilan ng Control Department ang agresibong Attack Department, at si Sumo ay pinarangalan bilang unang kontrol ng Monster Academy. Talo na siya. Ilang sandali, sumikat si Tang Wulan, at hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang impormasyon tungkol sa kanya sa buong Xingluo City. Upang kumalat ito sa buong Star Luo Continent. Shrek. Lumilitaw ang pangalang ito sa paningin at pandinig ng mga tao. Noon lang nila naalala na mayroon pang unang kolehiyo ng mainland sa malayong Daoluo Continent. Ito ang unang banggaan sa maliwanag na bahagi. Ang Monster Academy ay natalo sa Shrek Academy. Maraming di komportableng boses ang tumunog, pagmumura, at maging ang isang tao ay dumating upang kabkuban ng Xingluo Royal Hotel, na sapilitang itinaboy ng opisyal na puwersa ng militar. Ngunit mayroon ding mga kalmadong tao na nagsagawa ng detalyadong pagsusuri at pananaliksik sa labanang ito. Hello everyone, I am Fanger. 3 beses na akong naging commentator ng Continent Young Soul Master Competition. Nagdulot ng kaguluhan ang larong ginanap kamakailan. Una sa lahat, sana ay huminahon muna ang lahat at magkaroon ng balanseng pag-iisip. Ang pagbibigay pansin dito ay talagang isang super exciting na laro. At the same time, handa akong suriin ang larong ito sa sarili kong pangalan. Si Fang ay isang mahusay na kagandahan, at siya ay may hawak na isang mahalagang posisyon sa Star Luo Continent Soul Master World, hindi dahil sa kanyang sariling lakas, sa kabaligtaran, si Fang ay hindi isang Soul Master mismo. Kapag ang kanyang martial soul ay nagising, walang kaluluwang kapangyarihan na nauugnay sa kanyang sarili. Hindi man lang siya Soul Teacher. Gayunpaman, mas mahal niya ang propesyon ng Soul Master kaysa sa iba. Bagamat hindi pa siya naging Soul Master, inilaan niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aaral ng mga Soul Master. Sa loob ng higit sa 10 taon, itinuro ko sa sarili ko ang lahat ng kurso ng Soul Master mula elementarya hanggang advanced na antas, at may napakalalim na pangunawa sa Soul Master, Battle Armor, at Mecha. Sumulat siya ng maraming papel at nanalo ng nagkakaisang papuri mula sa komunidad ng Soul Master. Kasabay nito, dahil siya mismo ay isang malaking kagandahan, ang kanyang mga salita ay matalas, at siya ay tumama sa pako sa ulo. Pagkatapos ng isang panahon ng komentaryo sa Soul Master Game, mabilis siyang naging tanyag sa buong bansa at naging sikat na komentarista sa Star Luo Empire Soul Master World. Pagkatapos noon, sa edad na 16, lumahok siya sa gawaing interpretasyon ng Continent Young Senior Soul Master Elite Competition sa unang pagkakataon. Nakamit niya ang mahusay na tagumpay at naging tanyag. Sa ngayon, 22 taong gulang na siya ngayong taon, at ito ang pangatlong beses na ipinaliwanag niya ang Continent Young Senior Soul Master Elite Competition. Sa puso man ng ordinaryong tao o Soul Master, she exists like a goddess. Ang boses ni Fanger sa public media ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Lumitaw ang figure ni Fanger sa mga screen ng bawat piraso ng Soul Guide. Nakasuot ng puti, mukhang payat at maayos, maselang sinukli ang buhok, medyo manipis ang mapuputing pisngi, pero malalaki ang mata.
Kapag ngumiti ka ng bahagya, may lalabas na 2 dimple sa pisngi mo, na sobrang kaaya-aya. Ang mga taong may riots at marahas na mood swings ay tumingin sa screen, at ang kanilang atensyon ay lumipat ng naaayon. Sa palagay ko ay gustong malaman ng lahat kung bakit natalo ang manlalarong sumo ng Monster Academy sa larong ito. Ilan sa mga ito ang hindi sinasadyang mga kadahilanan, at ilan ang hindi maiiwasan. Kaya, sa susunod, sa sarili kong pangalan, suriin natin ang larong ito para sa lahat. Naging seryoso ang ekspresyon ni Fanger. Palagi siyang naniniwala na ang pagpapaliwanag ng Soul Master Game ay isang sagradong bagay at ang kanyang pinakamahalagang layunin. 3 beses kong pinanood ng mabuti ang video ng laro. Bagamat hindi ko pa rin nakikita ang lahat ng misteryo, dapat ay pinagkadalubhasaan ko ang ilang unang kamay na impormasyon at ibahagi ito sa lahat. Una sa lahat, nais kong bigyang diin na laro lamang ito. Sana ay hindi mo isasaalang-alang ang anumang pambansang emosyon. Kasabay nito, umaasa din ako na maaari mong kalmado itong tingnan. At sa parehong oras, hindi ko kinakatawan ng anumang opisyal na opinyon. Pagkasabi nito, nagbago ang larawan at naging eksena ito ng laro. Ito ang video ng laro sa pagitan ni Tang Wulan at Sumo. Nag-freeze muna ang video bago mag-away ang dalawa. Una, hayaan mo akong magbigay sa iyo ng detalyadong pagpapakilala sa dalawang manlalaro. Si Sumo, isang mag-aaral sa panloob na patio ng Monster Academy, isa sa 8 hari ng Monster Academy, ay binansagan ng Fox King, 1, at ang Nine-Tailed Fox. Siya ay may natural na bloodline ng Nine-Tailed Fox, 54. Spirit Battle Master sa kanyang mga kapantay, isa rin siya sa pinakamahusay na Control System Spirit Battle Master sa Xingluo Continent. Si Tang Wulan ay nagmula sa Daoluo Mainland Mission, ipinanganak sa Shrek Academy, at ang kanyang spirit power ay humigit kumulang 40-43. 1. Dragon, mahusay sa lakas, at malakas na attack type War Spirit Master. Hindi available ang iba pang impormasyon. Walang alinlangan, ang impormasyon tungkol sa Sumo ay medyo detalyado, ngunit napakakaunting impormasyon tungkol sa Tang Wulan. Alam ko lang na si Tang Wulan ay nagmula sa Daoluo Continent, at ang data tungkol sa kanya ay ganap na nakuha sa pamamagitan ng pagsusuri. Batay sa impormasyon ng dalawang manlalaro, maaari nating hatulan na mula sa pananaw ng lakas, dapat naganap na sugpuin ni Sumo ang kalaban. Gayunpaman, may isang istatistika na maaaring hindi mo mapansin, at partikular ko rin itong inilista. Sumo, edad, 19 na taong gulang at 8 buwang gulang. Tang Wulan contestant, edad, 15 taong gulang, partikular na buwan, hindi alam. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, muling nagkagulo ang mga tao ng Starluo Empire na nanunood sa screen ng manunood. Ang malaking pagkakaiba sa edad sa pagitan ng 19 at 15 ay sapat na upang patunayan ang maraming bagay, lalo na ang ilang mga taong pamilyar sa mga Panginoon ng Espiritu, at alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Ang mga sumunod na salita ni Fanger ay mas nakakagulat, kaya, ang aking conclusion ay hindi alintana kung ang manlalaro na si Sumo ay matalo ng walang ingat sa larong ito, siya ay natalo. Sa mga tuntunin ng talento at lakas, siya ay mas mababa sa kanya. Ang manlalaro na ito mula sa malayong Daoluo Continent. Kailangan ng maraming lakas ng loob para sabihin ito ni Fanger, dahil malaki ang posibilidad na harapin niya ang mga taong itinuturo ng maraming tao at hindi tumulong. Hindi ito isang minorya sa anumang lugar. Ngunit iyon ang sinabi niya, at sinabi niya ito ng napaka-firm. Kung gayon, suriin natin sandali ang laro ngayon. Walang alinlangan na si Sumo ang may ganap na mataas na kamay sa simula. Nagsimulang tumugtog ang video, nagsimulang ipaliwanag ni Fanger ng detalyado ang bawat kakayahan ng espiritu ni Sumo, at ipinaliwanag ang mga epekto at tungkulin ng paglabas ng mga kakayahan ng espiritu, kung bakit magre-react si Tang Wulan sa ilang paraan. Huminto ang video nang ihagis na ni Tang Wulan ang Golden Dragon Deinonychus. Narito ang turning point ng laro, ang pangunahing turning point. Masasabi rin na natalo si Sumo sa susunod na pag-atake ni Tang Wulan. Sa makatuwid, kahit natalo si Sumo sa laro, hindi ito ang natalo niya. Tang Wulan ay siya mismo. Masyado siyang kumpiyansa sa kanyang kontrol at masyadong kumpiyansa sa reversal halo. Hindi niya inaasahan na ang isang kalaban na ang cultivation base ay maaaring magsagawa ng halo upang masira. Ang larawan ay naging slow motion, at ang liwanag ng Golden Dragon na si Deinonychus ay dahan-daang lumitaw sa screen, hanggang sa masira ito sa reversal halo at bumangga sa 5 foxtail ni Sumo, at ang larawan ay nagyelo muli. Malinaw na nakikita ng madla na ang malalaking piraso ng buhok ng fox ay pinutol, at ang madilim na ginintoang liwanag na talim ay pinutol ng hindi bababa sa kalahati ng buntot, at pagkatapos ay lumipas. Pagkatapos ay muling bumaling ang larawan sa mukha ni Sumo. Sa sandaling iyon, ang buong ekspresyon ni Sumo ay nabaluktot, at halatang dumaranas siya ng matinding sakit. Oo, pagkatapos ng pag-ataking ito, tila sumabog na ang manlalarong si Sumo, ngunit sa katunayan, nakaranas na siya ng matinding suntok. Ang kanyang espiritu ay isang nine-tailed fox, ang kanyang bloodline ay isang nine-tailed fox, at ang kanyang buntot ay ang kanyang pinagmumulan ng lakas, ang pinagmumulan ng lakas ay tinamaan ng gusto, at ang mga pinsalang natamo niya ay maiisip. Kaya't, kapag si Tang Wulan ay naisip ko na hindi na niya nalampasan ang kanyang buong pag-atake.
Ang pagpapakawalan ng laban sa halip na hindi nais na pakawalan ang kanyang buntot ay dapat na malubhang nasugatan at kailangan siyang gamutin sa lalong madaling panahon. So, sum it up. Si Sumo ay hindi natalo ng hindi makatarungan. Sa isang kahulugan, siya ay natalo sa kanyang sarili. Kung tungkol sa kanyang paglabas ng battle armor ng maaga, o kapag siya ay lumaban, dapat siyang maging mas maingat kung kaya niyang talunin si Tang Wulan. Hindi ko sinusuri ang ganitong uri ng hindi kilalang bagay, ngunit ang isang bagay na sigurado ay si Tang Wulan ay dapat ding magkaroon ng iba pang mga kakayahan na walang silbi. Ano pa rin ang kanyang martial to spirit? Oo, ito ay isang misteryo din, umaasa ako na ang mga sumusunod na laro ay maaaring malutas sa parehong oras, napagpasyahan ko na simula sa larong ito, laruin ko ang bawat susunod na laro tungkol sa pag-aaral ng Shrek Academy. Sa wakas, sa palagay ko ay hindi masama para sa mga mag-aaral ng Shrek Academy na lumahok sa kompetisyong ito. Isang magandang bagay, hindi isang masamang bagay, na tulungan ang ating mga manlalaro, maging ang mga nangungunang manlalaro, na makahanap ng mga problema. Ang pagkabigo ay hindi kakilakilabot, ngunit mula sa mga aral na natutunan mula sa kabiguan, ang gayong kabiguan ay maaaring maging isang matagumpay na ina. Kung hindi, sa huli, walang magawang ekspresyon si Fanger. Ito na ang katapusan ng broadcast. Siyempre may mga hiyawan, pero mas marami sa kanila ay mga taong kumalma na. Ang pagsusuri ni Fanger ay tila pabor kay Tang Wulan, ngunit mula sa simula hanggang sa wakas, ang kahulugang nilalaman nito ay higit na nag-uudyok sa Monster Academy at nag-uudyok sa bawat kabataang Senior Soul Master Elite na lumahok sa buong kontinente. Star Luo Empire na mga manlalaro sa kompetisyon. Isang malakas na kalaban ang dumating. Kung hindi mo pa rin binibigyang pansin ang iyong kalaban sa laro, malamang na sa iyo ang susunod na kabiguan. Siyempre, ang kanyang pagsusuri ay isang personal na dagok kay Sumo. Pagkatapos ng lahat, ang magagandang salita ni Sumo nang sa wakas ay sumuko ay nalantad na sa isang tiyak na kahulugan. Nakita ng lahat sa Shrek Academy na bumalik sa hotel ang paliwanag na ito. Imposibleng hindi ito makita. Nakasabit ang soul guidance screen sa lobby ng hotel. Ang pagsusuri ay lubos na masinsinan, tamaan ng pako sa ulo. Hindi napigilan ni Exi na mapasigaw. Bahagyang tumango si Tang Wulan, ang paliwanag na ito ay hindi simple. Mukhang kailangan nating maging mas maingat sa hinaharap, at itago ang dapat itago. Kung hindi, ang kalaban ay makakatuklas ng higit pang mga sekreto, at ang susunod na laro ay magiging mas mahirap. Gayunpaman, ang susunod na laro ay magiging mas mahirap. Ipinaliwanag niya ito sa paraang ito, hindi madaling samantalahin ito sa hinaharap. Hindi naging madali para sa kanya na manalo ngayon, at ang paghawak sa malakas na kontrol ni Sumo ay napakabigat sa kanyang katawan, ngunit ang huling resulta ay kasiya siya pa rin. Ngunit may ilang pagkakamali sa pagkapanalo. Hindi magiging madali para kay Sumo na mag-concentrate sa larong ito sa sandaling dumating siya. Ngunit kahit na ano, sa wakas ay pumasa ito sa isang antas. Ang mga nakaraang round ng mga individual na kompetisyon ay pawang knockout. Sa one-on-one na mga laban, imposibleng makita muli si Sumo. Para sa iba pa sa Monster Academy, si Long Yu ang pinakanatakot kay Tang Wulan. Ang lakas ng Lokong Dragon na iyon ay misteryo pa rin hanggang ngayon. Ang pressure ng pampublikong opinyon, ang pressure ng Star Luo Empire's home court, at ang pressure mula sa Monster Academy ay naging dahilan upang bumalik ang lahat sa silid pagkatapos ng laro upang magpatuloy sa pagsasanay. Exception si Ye Xinglan, dahil magpapatuloy siya sa paggawa ng battle armor. Ang battle armors ng mga kasosyo ay naghihintay para sa kanyang gawin. Kasabay nito, siya mismo ay patuloy na nag-iipon ng karanasan sa produksyon, naghahanap ng pakiramdam ng paggawa ng mga pangunahing bahagi ng one-word battle armor sa hinaharap. Si Ye Xinglan ay karaniwang ang pinakatahimik na tao sa koponan, at sa parehong oras ang pinakamatigas na personalidad. Bagamat wala siyang sinabi sa labas, ang mga mapagkukunan ng buong koponan ay nakatuon sa kanya, at siya ay nagtrabaho ng mas mahirap kaysa sa iba. Kung sinabi na sa koponan ng Shrek, malamang na maging isang master ng sandata ng labanan muna, kung gayon ito ay walang alinlangan sa kanya. Ang pagsabog ng isang malaking pagkabalisa, hindi lamang nagpapahina sa impluwensya ng kompetisyon na ito ay naging mas malakas. Bukod sa pagpapanatili ng kaayusan, ang mga opisyal ng Star Luo Empire ay hindi nagbigay ng anumang paliwanag. Sumasabay ang lahat sa agos, at masaya akong makitang nangyayari ito. Tahimik na kwarto. Naka-cross-legged si Sumo sa kama na may masakit na ekspresyon sa mukha. Sa kanyang harapan, marahang umiindayog ang 5 malalaking buntot. Sa oras na ito, ang buhok ay nakaunat at mukhang napakalambot. Sa bawat malaking buntot, mayroong ilang mga peklat na may malalim na buto. Ang pinakaseryosong buntot ay nabali pa nga ng higit sa 2 katlo, at maaari itong masira anumang oras. Ang malambot na halo na may isang mapula-pula na liwanag ay pumipintig sa buntot, na nagtataguyod ng pagpapagaling, ngunit ang sakit sa proseso ng pagpapagaling ay maaaring maisip. Sa tapat ni Sumo, may isang taong nakaupo ng mahigpit na nakakuyong ang kanyang mga kamao. Si Dai Yian iyon, ang 4 na prinsipe ng Star Luo Empire, at kasabay nito, kabilang sa 8 hari ng Monster Academy, Tiger King at Tiger King na si Dai Yian.
Halatang medyo hindi stable ang hininga niya, at first time talaga nagalit ang prinsipe na ito. Nang dumating siya dito ay napakalubha ng pinsala ni Sumo. No wonder hindi niya ginamit ang battle armor sa dulo. Kung ginamit niya ang battle armor sa oras na iyon, malamang na ito ay magiging sanhi ng ganap na pagkabali ng buntot. Siguradong magiging malaking dagok iyon. Ngunit ang pagkatalo sa larong ito ay hindi lamang nagdulot ng malaking dagok kay Sumo, ngunit naglagay pa sa buong Monster Academy sa ilalim ng matinding pressure. Ang mahinahong pagsusuri pagkatapos ng laro ay nagpapataas ng presyon, ngunit ang Monster Academy ay walang masabi. Hindi alam ng iba ang background ni Fanger, alam pa kaya ni Dai Yian. Kung ano ang hindi kumakatawan sa opisyal, siya ay malinaw na opisyal na tao, sa madaling salita, siya ang dila ng ama. Malinaw, intensyon ng ama na ganap na ilantad ang sitwasyon ng laro. Ito ay naglalayong sa Monster Academy, at nagbibigay sa Monster Academy ng spur. Sa Star Luo Empire, ang Monster Academy ay may mataas na katayuan, ngunit ito ay malayo sa katayuan ng Shrek Academy sa Daoluo Continent. Lahat ng pondo para sa Monster Academy ay ibinigay ng gobyerno. Para sa larong ito, walang alinlangan, hindi nasisiyahan si Dai Tianling. Tang Wulan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Dai Yian, kumikinang ang kanyang mga mata. Ang ikalawang round ng one-on-one na laban ay tumagal pa ng 2 araw upang makumplito. Ang pag-alis muli sa kalahati ng mga tao sa wakas ay nabawasan muli ang bilang ng mga kalahok. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang round ng elimination round, hanggang sa ang kabuuang bilang ng mga manlalaro na natitira sa laro ay 128, bago sila hatiin sa 8 grupo para sa group stage. Ang yugto ng grupo ay isang solong round-robin system, kung saan ang nangungunang 8 puntos ay papasok sa nangungunang 64, at pagkatapos ay ang knockout stage sa huling yugto. Sa makatuwid, ang buong schedule ay napakahaba. Upang mapanalunan ang huling kampyonato, kailangan mong maglaro ng halos 20 laro bago at pagkatapos. Sa makatuwid, ang lahat ng nakaraang Mainland Young Senior Soul Master Elite Contests ay kailangang isagawa ng hanggang 2 buwan. Ang pamamaraan ng 2-on-2 match ay katulad ng team match, ngunit dahil mas maliit ang bilang ng mga kalahok na team, natural itong magpapatuloy ng mas mabilis. Sa wakas ay naging normal na ang swerte ni Tang Wulan mula noong ikatlong round, at hindi pa siya nakatagpo ng malakas na kalaban. Sa sumunod na 10 araw, nanalo siya sa magkakasunod na laban at matagumpay na nakapasa sa preliminaries at nakapasok sa round robin. Ganoon din ang 4 na iba pang partner na sumali sa individual competition. Sa 2-on-2 competition, maganda rin ang performance ng 4 na pares ng Shrek Academy combinations, at lahat ay nakapasok sa round robin. Kung ikukumpara sa mga individual na kompetisyon, 64 na koponan lamang ang lumahok sa 2-on-2 round robin. Nahahati sa 8 grupo, tanging ang nangungunang 2 sa bawat grupo ang maaaring makapasok sa huling yugto, piliin ang nangungunang 16, at pagkatapos ay maging kwalipikado sa knockout round. Ang mga kompetisyon ng koponan ay mas mabilis. 32 koponan ang papasok sa round robin, nahahati sa 8 grupo, na may 4 na koponan sa bawat grupo. Ang lahat sa Shrek Academy ay nagpakita ng malakas na pagiging epektibo sa labanan. Sa 3 kompetisyon, lahat sila ay pumasok sa round robin stage. Ang mga individual na laban ay wala sa loob ng 2 araw, ngunit ang round robin at 2-on-2 round ay opisyal nang nagsimula. Lahat ay magkakaroon ng unang round ng 2-on-2 round robin ngayong umaga, at ang unang round ng team battle sa hapon. Bigyang pansin ang pagpapanatili ng pisikal na lakas. Ngunit ang ating mga kalaban sa round robin na laban ay hindi mahina, kaya mag-ingat na huwag masugatan hanggat maaari. Kung ikukumpara sa 12 araw na nakalipas, si Tang Wulan ay naging mas kalmado. Ito ang unang pagkakataon para sa kanila na lumahok sa isang kompetisyon ng ganitong sukat. Matapos ang mahigit 10 araw, unti-unti silang umangkop sa kapaligiran ng kompetisyon. Nasa ilalim ng matinding pressure si Tang Wulan dahil kailangan niyang harapin ang boos mula sa audience sa bawat laro. Bagamat hindi niya siya naririnig sa panahon ng laro, siya ang palaging pinagtutuunan ng pansin ng mga manunood bago at pagkatapos ng laro. Ang komentarista ng Fanger ay gumawa din ng isang espesyal na komentaryo pagkatapos ng laban para sa kanyang laro sa bawat oras. Nagsalita siya tungkol sa mga 3-pointer at nagbigay ng napakatumpak na pagsusuri at paghuhusga sa bawat oras. Ngunit sa ngayon, hindi pa talaga ginagamit ni Tang Wulan ang Blue Silver Emperor, at palaging umaasa sa dugo ng Golden Dragon King upang lumaban at makipagkumpetensya sa ganap na makapangyarihang kapangyarihan. 2 laban sa 2, bawat grupo ng 8 koponan, si Tang Wulan at ang kanilang swerte ay masasabing mabuti o masama. Ang maganda sa grupo nila, bukod sa kanya at Guyu, kasama rin sa grupong ito sina Exi at Yoanan Yahui. Ang masama ay mayroong 2-on-2 team ang Monster Academy sa grupong ito. Sa 2-on-2 round robin, 2 team lang sa bawat grupo ang maaring makapasok sa Final 16 finals, ibig sabihin, sa 3 grupong ito, isang grupo ang hindi maiiwasang matatanggal. Napansin na ni Tang Wulan ang 2 estudyante ng Monster Academy noon. Parehong napakalakas. Sila ay isang lalaki at isang babae, ang lalaki ay si Hualantang, at ang babae ay si Ye Ji.
Ang lahat ng mga ito ay may cultivation base ng 5 singsing o higit pa. Bagamat hindi sila gumamit ng battle armor sa mga nakaraang laban, halos sigurado si Tang Wulan na ang dalawang ito ay dapat na battle armor masters. Ang kombinasyon ng dalawang one-word battle armor masters ay hindi biro. Maaari mong isipin kung gaano kahirap na pagtagumpayan ang mga ito. Sa iba pang mga koponan, napansin din ni Tang Wulan ang mga kalahok na manlalaro sa Monster Academy. Mayroon din silang dalawang grupo ng mga kalahok, isang mas mababa sa Shrek Academy. Ang isang grupo ay ang kombinasyon ni Sumo at Dai Yian. Si Sumo ang master, si Dai Yian ay sumalakay, ang dalawa ay nagtutulungan ng napakatahimik, at ang kanilang lakas ay napakalakas. Ang kabilang grupo ay ang grupo na pinamumunuan ni Long Yu, ngunit sa sorpresa ni Tang Wulan, sa grupong ito, ang pagpapares na si Long Yu ay naging Dai Yuner. Tama, si Dai Yuner yun, ang pinakamahinang cultivation base sa 8 makalangit na hari sa buong Monster Academy. Maaaring makita ng sinuman na dinala ni Long Yu si Dai Yuner sa kompetisyon, na para mapahusay ang kanyang katanyagan at karanasan sa pakikipaglaban. Sa Long Yu, ang laro sa harap nila ay parang sirang kawayan, at wala man lang banta. Si Dai Yian at Sumo ay hindi kabilang sa koponan ng Shrek Academy, at ang grupo ni Long Yu at Dai Yuner ay binubuo ni Xu Xiaoyan at Le Zhengguo. Sina Ye Xinglan at Xu Lizhi ay nasa ibang grupo. Sa relatibong pagsasalita, ito ay medyo favorable para sa Shrek Academy. Hindi bababasa, kung lahat ng 4 na grupo ay gustong makapasok sa pinakamataas na 16, ang kahirapan ay nasa grupo lamang ni Tang Wulan. Dahil ito ay isang round robin, ang bawat koponan sa grupo ay dapat maglaro laban sa isa't isa. Ngayon ang unang round ng round robin. Ang unang bagay na dapat harapin ni Tang Wulan at Guo Yu ay sina Hualantang at Ye Ji. Muling lumitaw ang swerte laban sa langit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Tang Wulan. At ang larong ito ay kilala rin bilang ang pinakakapana-panabik na laro sa round na ito ng 2-on-2, at maging ang unang titulo ng grupo ay itinanghal ng maaga. Dapat manalo. Malinaw na sinabi ni Tang Wulan sa kanyang sarili ang desisyong ito. Nais ng grupong ito na makipagtulungan kina Yuanan Yahui at XCXC para maging kwalipikado, kaya kailangan muna nilang talunin sina Hualantang at Ye Ji. Sa round robin, kung pareho ang huling panalo at talo, depende ito sa relasyon ng panalo at pagkatalo ng bawat isa. Kung ang relasyon sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo ay hindi mahuhusgahan, depende ito sa oras na ginugol sa laro. Kaya naman, kung gusto ni Tang Wulan na matiyak na maaaring lumitaw ang kombinasyon ni Yuanan Yahui at XCXC, ang pinakamagandang paraan ay talunin ang kalaban sa pinakamabilis na bilis. Sa ganitong paraan lamang tayo magkakaroon ng pinakamalaking pagkakataon. Si Tang Wulan at Guo Yu ay magkatabi, nakatayo sa entablado ng kompetisyon. Hindi ko alam kung bakit, hanggat nasa tabi niya si Guo Yu, ang puso ni Tang Wulan ay partikular na matatag. Sa tapat, si Hualantang at Ye Ji ay lumabas na sa entablado. Si Hualantang ay isang binata na may katamtamang hitsura at katamtamang pangangatawan. Kung hindi dahil sa pagsusuot ng uniforme ng Monster Academy, mahirap makilala sa karamihan. Taliwas sa kanya, si Ye Ji ay isang malaking kagandahan. Siya ay hindi sa ilalim ng Dai Yuner sa mga tuntunin ng hitsura, ngunit dahil sa kanyang edad, siya ay mas mature at isa ng namumulaklak na bulaklak. Sa pagkakatayo, ang dalawa ay tila hindi magkatugma, ngunit ang kanilang mga kamay ay hinayla. Malinaw, hindi lamang sila magkasintahan, kundi maging isang mag-asawa. Dahil dito ay mas pinapansin nila si Tang Wulan, at ang kakayahan ni Hualantang ay may isip para sa mga babaeng may talento at makapangyarihang hitsura tulad ni Ye Ji. Binigyang pansin din ni Tang Wulan ang kanilang nakaraang laro. Sa kanilang dalawa, si Ye Ji ay ang Oiliari Weapon Spirit Master, at si Hualantang ay ang Assault War Spirit Master. Si Ye Ji din ang nag-iisang Oiliari System sa 8 makalangit na hari. Para naman sa dalawa pang Monster Academy Kings na hindi lumahok sa 2-on-2 match, silang lahat ay nasa Agile Attack Department. Walang nakakaalam kung bakit hindi sila sumali sa 2-on-2. Kung tatanungin ni Tang Wulan si Long Yu ng sagot, sasabihin sa kanya ni Long Yu na ang nangungunang 3 reward lang ang makabuluhan. Para sa Monster Academy, kailangan lang nilang garantyahan ang nangungunang 3. Ang one-on-one na kompetisyon ay isang pagpapakita ng personal na lakas, kaya natural na lahat ng makakasali ay lalahok. Tiningnan ni Hualantang si Tang Wulan na bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, ang kanyang karakter ay napakalmado, at napanood niya ang mga nakaraang laro ni Tang Wulan. Tinalakay din kay Sumo ang kakayahan ng batang kalaban na ito. Siya at si Ye Ji ay nagtutulungan sa loob ng maraming taon, at ang dalawa ay tahimik na nagtulungan, at sila ay tinawag na kombinasyon ng gintong medalya sa Monster Academy. Sumo, hayaan mong ipaghiganti kita ngayon. Sina Ye Ji at Hualantang ay may iba't ibang alalahanin, ngunit ang kanyang mga mata ay nahulog kay Guo Yu. Kung ikukumpara sa pangunawa ni Tang Wulan, o maging sa pangunawa ng ibang mga estudyante ng Shrek Academy, ang batang babaeng ito na magkatabi ni Tang Wulan ay halos blanko sa kanila. Parang 2-on-2 game lang ang nose-ali niya, pero sa nakaraang laro, mas gumanap siya bilang foil. Halos si Tang Wulan ang nag-isa sa kalaban at nanalo sa laro.
Gayunpaman, naniniwala si Yeji na ang Shrek Academy ay hindi magpapadala ng sinuman sa kanyang kalooban, at makikipagtulungan pa rin siya kay Tangwulan. Sa paghusga sa impormasyong natanggap noon, si Tangwulan ang kapitan ng koponan ng Shrek Academy na ito. Maaari siyang pantayan sa kapitan, at ang kanyang lakas ay dapat na pambihira. Sa rostrum, nakaupo sa gilid si Fanger na nakasuot ng puting damit. Mayroong ilang mga screen ng gabay ng kaluluwa sa harap niya. Mayroon siyang soul guide loudspeaker sa kanyang ulo at nakatitig sa screen na may nakakapasong mga mata. Kumusta sa lahat, ako si Fanger. Kumalat ang boses sa soul guide loudspeaker sa buong audience. Naniniwala ako na binibigyang pansin ng lahat ang paparating na larong ito. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa iyo ng direkta sa laro. Sina Hualantang at Yeji mula sa Monster Academy ay haharap kina Tangwulan at Guyu mula sa Shrek Academy. Tungkol kay Hualantang at Yeji, naniniwala ako na alam ng lahat ang kanilang mga lakas. Pareho silang miyembro ng 8 makalangit na hari ng Monster Academy. Si Hualantang ay tinatawag na hari ng lobo, at ang kanyang martial arts ay kabilang sa mga lobo. Ang pinakamakapangyarihang pag-iral, ang Dragon Wolf, ay isang makapangyarihang lahi na may parehong dragon at lobo. Ayon sa isang kangki na relasyon sa isang dragon, ang dragon at may kaugnayan sa isang kangki na lobo. Kaya't nagsilang ng dragon na lobo ang nag-iisang linya ng martial arts na ito sa kontinente ng Xingluo noon. Ang ninuno ng Hualantang ay dating isa sa mga pinuno ng mga katutubong tao ng kontinente ng Xingluo. Si Yeji, na kilala bilang hari ng Tore sa 8 hari sa langit, ay nagmamay-ari ng maalamat na martial soul na Kibaw Liuli Pagoda. Noon pa lamang 20,000 taon na ang nakalilipas, ang sinaunang martial soul na ito ay kilala bilang hari ng mga sandata at martial arts. Bigyan ang mga kasosyo ng malaking pagtaas. Ang dalawa sa kanila ay nagtutulungan ng tahimik. Sa pangalawang lugar, nanalo sila sa ikalawang pwesto. Kung gayon, paano ang kanilang kalaban? Tungkol kay Tangwulan, marami na tayong ipinakilala sa mga araw na ito. Mula sa pananaw ng lakas lamang, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan niya at ng Haring Lobo na si Hualantang, ngunit ano ang kanyang misteryosong martial soul? Hindi natin alam kung ano ito sa ngayon. Kaya naman, hindi ko mahuhusgahan kung hanggang saan ang larong ito. Ang mas nakaka-curious sa akin ay ang kasama ni Tangwulan. Ang babaeng ito na nagngangalang Guyu ay sumusunod kay Tangwulan sa 2-on-2 match. Mula sa mga nakaraang laban, ang kanyang espiritu ay dapat kontrolin ng mga elemento. Sa katangian ng apoy. Dahil naglaro lang siya ng bowl ang apoy sa isang laro. Kung saan siya malakas, pasensya na, ang impormasyon tungkol sa kanya ay kasalukuyang blanko. Kung susumian, sa paparating na laro, inaasahan kong maibubuod ng 2 kalahok ng Monster Academy ang karanasan at mga aral sa huling pagkakataong mga manlalaro ng sumo, huwag maliitin ang kalaban, at sikaping manalo. Hindi maririnig ang komento ni Fanger sa loob ng protective cover ng closed platform ng kompetisyon. Sa sandaling ito, si Tangwulan ay mayroon lamang mga kalaban sa kanyang mga mata. Matapos sumenyas ang referee sa magkabilang panig, inanunsyo ang countdown. 3, 2, 1. Magsimula. Sa pagsisimula ng laro, halos sabay na sumugod sina Tangwulan at Hualantang palabas. Ang gininto ang liwanag ay kumikislap, at 2 gintong singsing na kaluluwa ang tumaas sa ilalim ng mga paa ni Tangwulan. Kasabay nito ang paglabas ng kanyang Golden Dragon na katawan. Habang nagmamadaling lumabas si Hualantang, nagbabago rin ang kanyang katawan, 4 na kulay ube at isang itim, 5 singsing ng espiritu na umaangat mula sa ilalim ng kanyang mga paa, mayroon siyang 10,000 taon ng mga singsing na espiritu. Mabilis na nagbago ang katawan sa proseso ng pasulong na pagtulak, ang orihinal na ordinaryong figure ay naging mas malakas sa isang iglap, ang ulo ay naging parang lobo, ang mga labi ay dumura, at ang mga pangil ay puti. Ngunit sa kanya, walang buhok na tumubo, ngunit lilang kaliskis. Ang mga kaliskis na ito ay ipinakita sa isang kakaibang hugis na hugis itlog, na sumasakop sa buong katawan, na ginagawa ang kanyang katawan na namamaga sa higit sa 2 metro na puno ng isang malakas na pakiramdam ng lakas. Isang pares ng matutulis na kuko ang nakausli, at ang bilis ay biglang tumaas. Siya ay hindi lamang isang malakas na sistema ng opens iba, ngunit isa ring sensitibong sistema ng opens iba. Ang Dragon Wolf Spirit na sumabog sa buong bilis ay ganap na maihahambing sa anumang maliksi na uri ng espiritu ng pag-atake ngayon. Si Yeji at Guyu sa di kalayuan ay lumipat din ng magkahiwalay. Gamit ang isang alo ng kanang kamay ni Guyu, isang malaking bowl ang apoy na may diameter na higit sa isang paa ay pumailan lang na sa langit, naging parabola, at lumipad diretsyo sa Yeji sa di kalayuan. Nagulat ang lahat sa reaksyon ni Yeji. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay itinapon sa parehong oras, isang sinag ng liwanag ang lumipad, pinalaki sa hangin, at pagkatapos ay lumipad pabalik sa kanya sa kabilang direksyon. Ito ay isang piraso ng baluti na nagniningning na may mga makukulay na sinag, na mabilis na nadugtong pagkatapos mahulog sa kanyang katawan, naganap na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang isang layer ng makulay na maskara ay namumulaklak din mula sa kanyang katawan, naganap na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Battle Armor, isang salitang Battle Armor. Sa simula ng laro, hindi nagatubili si Yeji na gumamit ng Battle Armor.
Ang bowl apoy ay nahulog sa kalasag, tumalsik ng halo, mabilis na bumagsak at nawala, at ang makulay na kalasag ay nagsaboy lamang ng isang patong ng mahinang alon. Iniunat ni Yeji ang kanyang kanang kamay, at 5 lilang singsing na espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ang bumangon, at isang napakagandang pagoda na higit sa isang talampakan ang taas at nahahati sa 7 patong ang lumitaw sa kanyang palad. Ang alamat tungkol sa 7 Treasure Glazed Tile Pagoda, maging sa Star Luo Continent o Dao Luo Continent, ay napakalawak. 20,000 taon na ang nakalilipas, ang unang henerasyon ng Shrek 7 Devils sa Shrek Academy, bukod sa pinakatanyag na si God na si Tang San, at ang kanyang asawang si Flesh Dao Luo Xiao, isa sa 5 pa ay may espiritu ng martial arts ni Kibaw Liuli. Ang Tore din ang pangunahing Oiliari Soul Master ng kanilang team. At sa wakas ay na-upgrade ang Kibaw Glazed Tile Pagoda sa 9 Treasure Glazed Tile Pagoda, at sa wakas ay naging isang Diyos. Ito ang makapangyarihang martial soul na minsang nagudyok sa pagsilang ng isang Diyos. Kahit nasa kontinente ng Dao Luo, ang ganitong uri ng martial spirit ay nawala, ngunit hindi inaasahan na ito ay lilito sa Star Luo Continent. 7 kayamanan ang may espiritu, ang isa ay lakas, at ang isa ay bilis. Sa itaas ng 7 palapag na pagoda, 2 streamer ang bumaril mula sa 2 palapag sa ibaba, at agad na nahulog sa Hualan Hall. Nakita ko ang katawan ni Hualantang na mabilis na bumukol sa isang bilog, at ang bilis ay lumundag din sa isang iglap, na may sunod-sunod na mga multo sa likod niya, halos kaagad sa harap ni Tang Wulan, isang pares ng mga kuko ng lobo ang kumaway na parang kidlat. Ang pinaka-nakakatakot tungkol sa Kibaw Glazed Tile Pagoda ay ang pagtaas ng ratio nito. Ang 7 Treasure Glazed Glass Pagoda sa One Ring State, ang Spirit Ability ay maaaring tumaas ng isang uri ng attribute ng 20%. Halimbawa, ang unang Spirit Ring ni Yeji ay Power Increase, kaya ito ay 20% Power Increase. Gayunpaman, pagkatapos na maabot ng 7 Treasure Glazed Glass Tower Soul ang 2 singsing, bilang karagdagan sa pagkuha ng pangalawang kakayahan ng kaluluwa, ang mas nakakatakot ay ang pagtaas ng ratio ng 2 kakayahan ng kaluluwa ay tumaas din sa 30%. Pagkatapos nito, sa bawat oras na tataas mo ang iyong antas ng pag-aayos, ang rate ng pagtaas ay tataas ng 10%. Sa madaling salita, binibigyan na ngayon ni Yeji mula sa 5 environmental circle ang Hualantang ng pagtaas ng 60%. Ang Hualantang ay orihinal na isang powerhouse sa antas ng 5-ringed Soul King, at ang kapangyarihan at bilis nito ay tumaas ng 60% sa parehong oras. Ang antas ng katakutan ay maaaring isipin. Ito ang kapangyarihan ng unang sandata sa Dao Luo Continent. Kung ito ay isang labanan ng koponan, kung gayon ang kanyang pagpapalakas ay magiging mas malaki. Isipin na ang malalakas na tao tulad ni Long Yu, Dai Yian, at Sumo ay may karagdagang 60% na pagtaas sa ilang partikular na katangian. Isang kakilakilabot na pag-iral ito. Ayon sa alamat, kung ang 7 Treasure Glazed Glaze Pagoda ay maaaring mag-evolve sa kalaunan sa antas ng 9 Treasure Glazed Glaze Pagoda, at kahit nabuhayin ang mga patay, ito ay isang tunay na pag-iral laban sa kalangitan. Bang! Sa isang iglap nagbanggaan sina Tang Wulan at Hualantang. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang isang malakas na puwersa na paparating, at ang kanyang impact ay biglang natapos. Napahinto rin si Hualantang ni Tang Wulan. Sabay na umatras ng 3 hakbang ang dalawa, at walang nagsamantala. Talagang malakas ang lakas ni Tang Wulan. Bagamat ang Dragon Wolf Wa ng Hualantang ay hindi mahusay sa lakas, ngunit sa pagtaas ng lakas at bilis ng Kibaw Glazed Glass Pagoda, matagal na niyang nalampasan ang parehong antas ng Power Assault System. Battle Spirit Master. Ngunit kahit na ganoon, sa usaping lakas, ito ay kasing husay din ni Tang Wulan. Halatang nagulat ang kommentong boses ni Fanger. Halatang gulat na gulat din siya sa nangyari sa harapan niya. Isang lilang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Hualantang, ang bilis ng kanyang katawan ay biglang tumaas, at ang pangalawang espiritong singsing sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag. Mabilis na kumikislap ang kanyang katawan ng 7 beses. Ang pangalawang soul skill, Dragon Wolf Kill. Ang gilid ng isang pares ng mga kuko ng lobo ay kumikislap, at ang 7 lilang ilaw ng figure ay napuno ng pang-aapi ng hininga ng kamatayan. Nakatayo sa kinatatayuan, si Tang Wulan ay nagpakawalan ng malamig na buntong hininga, ibinagsak ang kanyang kanang paa sa lupa, ang kanyang dugo at dugo ay hindi pinalad. Isang malalim na chant ng dragon ang biglang tumunog. Hindi ko alam kung bakit, nang marinig niya ang pag-awit ng dragon, halatang bumagal ang takbo ni Hualantang. Kaagad pagkatapos, isang bilog ng gintong halo na sinamahan ng 8 gintong dragon ang kumalat mula sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan. Mabilis na nagbanggaan ang gininto ang liwanag at ang lilang liwanag. Ang lilang liwanag ay nabasag sa isang iglap, at ang mga gintong ilaw ay bamaha, at nakita ko na ang Hualan Hall ay tila may mga kislap ng electric light, na nagulat at lumipad palabas. Paano ba naman? Nagulat si Yeji, maging ang komentarista na si Fanger ay tumigil sa isang iglap. Dahil lahat ng nangyari sa kanila ay lampas na sa kanilang pag-unawa. Alam mo, ang Hualan Hall ay nasa pagtaas ng 7 Treasure Glazed Glass Tower noong ginamit nito ang mga kakayahan ng kaluluwa nito, at ang lakas at bilis nito ay tumaas lahat ng 60%.
Ngunit sa sandaling bumangga ito sa kakayahan ni Tang Wulan, agad itong bumagsak. Anong nangyayari dito? Halos agad na nag-react si Ye Ji. Siya at si Hualantang ay nagtutulungan sa loob ng maraming taon, at sila ay mas konektado. Sa mga kritikal na sandali, hindi tayo magiging malambot. Ang ikatlo at ikaapat na layer ng Kibaw Glazed Glass Pagoda ay sabay-sabay na kumikislap. 7 kayamanan ang may espiritu, 3 ang kaluluwa, at 4 ang imperial. Ang ikatlong kakayahan ng espiritu, ang pagtaas ng kapangyarihan ng espiritu, ang ikaapat na kakayahan ng espiritu, ang pagtaas ng depensa. Sa katunayan, pagkatapos na pumasok ang 7 Treasure Glazed Glass Pagoda 1 sa panahon ng Soul Guidance Device, nagkaroon ng problema, iyon ay, ang pagtaas ng Battle Armor ay hindi may papatong sa 1. Marahil ay dahil ang sariling kakayahan ng Chi Treasure Glazed Pagoda ay masyadong masama para sa langit, kaya hindi na mapataas ni Dao Kai ang kanyang Martial Spirit Amplification Effect. Sa makatuwid, ang Battle Armor ni Ye Ji ay pangunahing nakatuon sa dalawang direksyon, ang isa ay ang pagtatanggol sa sarili, at ang isa ay ang pagtaas ng kapangyarihan ng espiritu sa sarili. Sa makatuwid, ang kanyang kasalukuyang paraan ng amplification ay nasa antas pa rin ng 5-ring Soul King, ngunit ang oras at oras ng amplification na maaaring ilabas ang mga kakayahan ng kaluluwa ay pareho sa antas ng 7-ring Soul Sage. Ang dalawang sinag ng liwanag ay nahulog kay Hualantang sa isang iglap. Ang espiritu at depensa ni Hualantang ay agad na lumundag. Kasabay nito, siya mismo ay mabilis na nag-react. Inihagis ang kanyang mga kamay sa likod niya, mabilis na lumitaw ang mga piraso ng battle armor, at pagkatapos ay nagsanib patungo sa kanyang katawan. Hindi niya nais na gumawa ng parehong mga pagkakamali at matalo kay Tang Wulan tulad ni Sumo. Hindi pa banggitin ng ibang tao, kahit siya mismo ay hindi lubos na nauunawaan kung bakit ang kanyang kakayahan sa espiritu ay mabilis na bumagsak sa ilalim ng banggaan ng kakayahan ng espiritu ni Tang Wulan. Malabo, naramdaman na lang niya na ang isang malakas na presyon mula sa katawan ni Tang Wulan ay naging dahilan upang hindi niya ganap na mabuo ang kanyang cultivation base. Kung hindi dahil sa pagtaas ng Kibaw Glazed Tile Pagoda, tiyak na magiging mas halata ang pakiramdam na ito. Ngunit kahit paano mo ito sabihin, kailangan mo munang lusutan ang agarang problema. Sa 4 na pangunahing pagtaas ng estado ng 7 Treasure Glazed Pagoda, kasama ang kanyang battle armor. Siya ay may ganap na kumpiyansa, anuman ang mga panlilinlang na gawin ni Tang Wulan, imposibleng matalo siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumitaw ang isang sitwasyon na hindi inaasahan ng sinuman. Sa likod ni Hualantang, sa matibay niyang braso, biglang lumitaw ang isang balingkinitang palad. Kaagad pagkatapos, sa isang kislap ng pilak na liwanag, ang figure ni Hualantang ay nawala kasama ang figure na biglang lumitaw. Ang mga battle armor na iyon na malapit ng kumpletuhin ang integration sa Hualan Hall ay biglang nawala ng target at nasuspine sa himpapawid. Kasabay nito, tahimik na lumitaw ang isang asul na baging, at ang tunay na spirit ring ni Tang Wulan ay sa wakas ay lumitaw sa harap ng lahat ng manunood ng Star Luo Empire sa unang pagkakataon. 3 lila at isang itim, ang 4 na singsing ng espiritu ay kumikislap. Kaagad pagkatapos, mabilis na lumabas ang mga baging, hinabi sa isang malaking lambat sa hangin, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay natakpan ang lahat ng mga sandata ng labanan na nauna nang inilabas ng Hualan Hall, at pagkatapos ay humigpit papasok. Ito ang problema sa normal na one-word battle armor. Ang normal na one-word battle armor ay pinig sa labas. Bagamat ito ay konektado sa sariling dugo at kapangyarihan ng kaluluwa, palaging may proseso ng pagsusuot nito. Dahil alam ni Tang Wulan at ng kanyang mga kasama na ang kanilang mga kalaban ay malamang napawang mga battle armor masters, paanong hindi sila makakagawa ng ilang target na taktika? At ang mga taktika na ginamit nila sa harap nila ay espesyal na inihanda para sa 8 hari ng Monster Academy. Walang duda na ang mahibla na kamay na iyon ay galing kay Gu Yu. Ang special na paglipat ni Gu Yu ay maaaring direktang hilahin ang sumasang-ayon na tao sa kanyang tabi, ngunit ang kalaban ay malinaw na hindi mapigilan. Sa makatuwid, nag-teleport muna siya sa likod ng Hualan Hall, at habang nagulat siya sa kapangyarihan ni Tang Wulan, nag-teleport siya palayo sa kanya. Habang ang battle armor ni Hualantang ay hinihimok ng Chi Machine para habulin siya, ngunit ang Blue-Silver Emperor ni Tang Wulan ay nasalikop sa isang iglap, na ikinulong ang lahat ng battle armor na ito sa asul na pilak na damo. Natural na hindi maisuot ni Hualantang ang kanyang sandata sa labanan. Ito ang unang pagkakataon na ang mga tao sa Star Luo Empire ay nakakita ng napakahusay na paraan ng pag-target sa one-word battle armor master. Naramdaman na lamang ni Hualantang na may bulaklak sa kanyang harapan, at sa sumunod na sandali, lumitaw siya sa ibang lugar. Sa harap niya, ang kalaban ay hindi na si Tang Wulan, ngunit naging ibang babae. Ang 7 Treasure Glazed Glass Tower sa kanyang katawan ay dumarami pa rin, at sa isang malakas na sigaw, isang pares ng mga kuko ng lobo ang sabay na hinawakan sa mga balikat ni Gu Yu. Isang sardonic na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Gu Yu, isang pilak na ilaw ang kumislap sa kanyang harapan, at isang figure ang tumawid sa kanyang harapan. Sumambulat ang mabangis na dagandong ng dragon. Nakakagulat ang Golden Dragon. Hindi alam ng iba kung bakit napigilan ang Dragon Wolf na si Wan, paanong hindi alam ni Tang Wulan at Gu Yu.
Sa katunayan, nang malaman ni Tang Wulan na may dugong dragon sa martial soul ng kanyang kalaban, naisip na niya kung paano lalabanan ang larong ito. Simula nang magising ang bloodline ng Golden Dragon King, hindi niya kailanman binaygo si Tang Wulan. Halos lumaban siya sa isang malakas na kalaban. Hanggat ang kalaban ay mayroong dragon bloodline sa kanyang katawan, hindi maiiwasang matalo siya ng kanyang Golden Dragon King. Pinipigilan ng dugo. Kung mas maliit ang pagkakaiba sa antas ng paglilinang, mas malakas ang pagsupil. Bagamat may tiyak na agwat sa pagitan niya at ng kalaban na nasa harapan niya sa cultivation base, hindi masyadong malaki ang agwat. Higit pa rito, sinira ng bloodline ng Golden Dragon King ang ikalimang selyo, at lumakas ang aura. Ito ay natural na halata upang sugpuin ang Dragon Wolf Spirit. Boom! Sa banggaan, sa pagkakataong ito ay mas direkta na. Kahit na may pagtaas sa Kibaw Glaze Pagoda, umatras si Huolantang ng 7 o 8 hakbang bago nag-aatubili na tumayong matatag. Ngunit sa oras na ito, ang kinakaharap niya ay hindi si Tang Wulan, kundi si Tang Wulan kasama si Guyu. Isang malaking asul na bola ng apoy ang dumating sa kanyang harapan bago siya tumayo. Sa gitna ng marahas na dagandong, sumabog ito sa kanyang harapan. Sa oras na ito, ipinakita ni Huolantang ang lakas ng kanyang 8 dakilang hari ng lobo. Ang ikatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay nag-alab halos sa isang hindi magandang sandali, at isang layer ng kakaibang metal na kinang lumitaw sa mga kaliski sa kanyang buong katawan. Sa kanyang mga braso sa kanyang harapan, ang bolang apoy ay sumabog, na nag-apoy ng isang layer ng asul na liwanag sa kanyang katawan, ngunit mabilis din itong nawala. Ang ikatlong kakayahan ng espiritu, King Kong Dragon Wolf. Mayroon na siyang 60% na pagtaas ng panlaban sa kanyang katawan, kasama ang defensive power ng Wolverine Wolf, at dinadala niya ang asul na bola ng apoy ni Guyu sa harapan. Kasabay nito, sa di kalayuan, isa pang sinag ng liwanag ang lumipad. Nagkataong bumagsak ito sa kanya. Narito ang ikalimang pagtaas. Kibaw Glazed Glass Tower, ikalimang kakayahan ng espiritu, pagtaas ng atake. Sa isang iglap, ang Huolantang ay tila nag-aapoy na may isang layer ng purple na apoy, ang purple na ilaw ay umiikot sa isang pares ng mga mata, ang kanyang mga braso ay pumailanglang, at kanyang inalog ang kanyang katawan, halos agad na nilalampasan si Tang Wulan at lumapit sa gilid ni Guyu, isang pares ng mga kuko ng lobo. Sabay kuha kay Guyu. Ang bilis, lakas, pag-atake, pagtatanggol, at kapangyarihan ng kaluluwa ay tumaas lahat ng 60%. Kahit na walang battle armor sa kanyang katawan ngayon, ang cultivation base ng Huolantang ay maihahambing sa isang 6-string Soul Emperor level powerhouse. Kahit saan magmumula ang panunupil ng kalaban, basta patayin mo silang lahat, hindi ba malulutas ang problema? Sa makatuwid, nagpasya si Huolantang na gamitin ang pinakasimple at direktang paraan ng pakikipaglaban. Ako ang kalaban mo. Malamig na sumangot si Tang Wulan, niyugyug ang kanyang katawan, at lumapit sa kanya. Bagamat hindi siya kasing galing ni Huolantang sa mga tuntunin ng ganap na bilis, ang makamulto na anino ay ang pinakamagaling na hakbang. Gamitin ang pinakamadaling paraan para harangan si Guyu. Ito ay isa pang Lanzi Jinlong Shocks ang langit. Ang mga kuko ng lobo ay bumangga sa mga kuko ng dragon. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay na umatras ang dalawang tao, at pantay-pantay silang nahati. Si Tang Wulan, na nakalusot sa 5 layer na selyo ng Golden Dragon King, ay talagang malakas sa mga tuntunin ng ganap na lakas. Kaakibat ng pagsugpo sa dugo, ang Hualan Hall ay hamina ng husto kahit na may maraming pagtaas. Ngunit ang pang-apat na singsing ng espiritu ni Huolantang ay lumiwanag din halos kaagad, ang kanyang mga mata ay biglang lumiwanag, ang kanyang katawan ay biglang naging ilusyon, isang hugis dragon na multo ang biglang natuklo mula sa kanyang katawan, at pagkatapos, ang kulay abong itim na maliit na dragon ay tumalon mula sa kanyang likuran, na pumapatong sa hugis dragon na multo. Biglang tumigas ang hugis dragon na multo, naging isang iron armored dragon na may kulay abong itim na kaliski sa buong katawan, dumiretso sa harapan ni Tang Wulan. Ito ay napakabilis, at ito ay pinakawala ng magkabilang panig na sabay-sabay na umatras. Iron Armored Dragon, isang napakalakas na uri ng Earth Dragon. Walang alinlangan, ito ay isang kakayahan ng kaluluwa na pinagsasama ang kakayahan ng kaluluwa at kaluluwa. Huolantang ay napakalakas sa timing. Ang malalim na dagandong ng dragon ay sabay ding tumunog mula sa katawan ni Tang Wulan. Isang malaking ulo ng dragon ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Pagkababa niya ng ulo ay kinagat niya ang Iron Armored Dragon sa kanyang bibig. Ang malaking ulo ng dragon ay nagkawatak-watek sa isang iglap. Sumigaw ang kaluluwa, nagpupumilit na tumakas. Ngunit isang madilim na gininto ang liwanag ang kumislap sa malaking ulo ng dragon, at narinig lamang ang isang, click, na tunog, ang bakal na nakabaluti na kaluluwa ng dragon ay talagang nabasag sa isang iglap. Pagkatapos ay sinipsip siya ng malaking bibig at diretsyong isinubo sa tiyan. Ngumuso si Huolantang, at ang mga spirit ring na pumapangatlo at ika-4 sa kanyang katawan ay biglang bumagsak, at ang kanyang buong katawan ay bumulwak ng dugo. Ang kaluluwa ay nawasak, at ito ay nilamon pa rin. Ang nakakabit na spirit ring ay natural na gumuho ng naaayon. Sa katunayan, ang kaluluwa ay halos hindi masisira, maliban kung ang Panginoon ng kaluluwa ay namatay.
Normally speaking, hindi dapat mangyari ang ganitong sitwasyon. Kahit na ang kaluluwa ay gumuho, maaari rin itong umasa sa sarili nitong katawan upang muling buuin. Ngunit hindi ko alam kung bakit, pagkatapos ng pagbagsak ng Iron Arm or Dragon Spirit ni Hulantang, dalawa sa sarili niyang spirit ring ang gumuho din. Paano pakakawalan ni Tang Wulan ang napakagandang pagkakataon? Gamit ang isang kaway ng kanyang mga kamay, kinokontrol niya ang crane at nahuli ang dragon, at isang malaking suction ang humila kay Hulantang at lumipad patungo sa kanyang direksyon. Kasabay nito, ang figure ni Guyu ay kumislap at nag-teleport sa likod ng Hulantang, na ang kanyang mga mapuputing palad ay direktang hamampas sa kanyang likod. Si Yeji sa di kalayuan ay pinagmamasdan si Hulantang na tinamaan ng palad ni Guyu, ngunit wala na siyang maitutulong pa. Nagawa na niya ang lahat ng pagtaas na kaya niyang gawin. Ngunit walang sino man ang mag-aakala na sina Guyu at Tang Wulan ay magkakaroon ng paraan upang lumunin ang mga kaluluwa. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Nawala ang Dragon Wolf dahil sa sirang Spirit Ring. Ang Hulantang ay maaari lamang umasa sa sarili nitong lakas at sa pagtaas ng Kibaw Glazed Glass Tower upang dalhin ang pag-atake ni Guyu. Sa harapan, nahawakan na ni Tang Wulan ang isang pares ng Golden Dragon Claws bilang kanyang dibdib. Ngumuso si Hulantang, kumislap ang kanyang mga mata ng may determinasyon, at sa wakas ay lumiwanag ang ikalimang espiritong singsing sa kanyang katawan. Isang patong ng itim na liwanag ang agad na tumama sa buong katawan, isang pares ng matutulis na kuko ang nagtaas ng jet black blades, at dumiretso sa katawan ni Tang Wulan. Ito ang kanyang pinakamalakas na paraan ng pag-atake, ang Dragon at Wolf Slaying Catch, na may mga special effect at decomposition. May kakayahang mabulok ang lahat ng elemento. Maaari lamang itong umatake ng malapitan, at ang mapanirang kapangyarihan nito ay lubhang nakakatakot. Bukod dito, sa halip na gamitin ang Dragon Wolf Nirvana para hulihin ang mga Golden Dragon Claws ni Tang Wulan, nagpalagay siya ng poster ng nasusunog na jade at bato. Ang isang pares ng mga braso ay biglang hamaba sa tunog ng bitik ng buto, at nauna ang huling buhok, at ito ay nasa harap ni Tang Wulan ng isang hakbang sa unahan. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay biglang lumingon si Tang Wulan sa sandaling ito. Ang direksyon na lumingon sa kanyang ulo ay nasa gilid ni Yeji. Sa sandaling ito, pinanood ni Yeji ang kanyang kasintahan na binutukan ng pabalik-balik, at ang kanyang mukha ay nababalisa. Bigla siyang nakakita ng isang pares ng kulay ube na mga mata. Sa ilalim ng gulat, ang lahat ng pagtaas ay biglang tumigil. Bagamat nag-react siya sa susunod na sandali, nawala ang mukha niya sa gulat at nagmamadaling muling na-activate ang 5 kakayahan ng espiritu. Pero huli na. Ang gusto ni Tang Wulan ay ang kanyang agarang pagkagambala. Sa sandaling iyon ng pagkagambala, nahuli ng Dragon Wolf ni Mi si Tang Wulan sa kanyang harapan, at ang palad ni Guyu ay namarkahan na sa likod ng Hualan Hall. Ang gininto ang Second Spirit Ring, na hindi pa nagamit sa kompetisyong ito, sa wakas ay nagningning, at ang nakakasilaw na liwanag ay agad na ginawa ang buong kaliskis ng katawan ni Tang Wulan sa parang salamin na gininto ang kinang. Ang Dragon Wolf GG ay mahigpit na hinawakan ang dibdib ni Tang Wulan. Gayunpaman, sa kakilakilabot ni Hulantang, ang mga kaliski sa katawan ni Tang Wulan ay mabilis na kumikislap, at ang kinang ay halos masilaw ang kanyang mga mata, at siya rin ay malinaw kung naramdaman na ang aking Dragon at Wolf Death Grip ay tila napahawak sa napakatigas na halwang metal, at ang mga espesyal na epekto ng agnas ay ganap na naharang. Sa susunod na sandali, nahulog sa kanyang dibdib ang Golden Dragon Claw ni Tang Wulan. Sa sandaling siya ay hahampasin, ang mga kamay at 10 daliri ni Tang Wulan ay biglang naunat, sa halip na direktang dumukot sa kanyang katawan gamit ang dulo ng kanyang mga kuko, binago niya ang kanyang paghawak sa isang tapik. Direktang tatak ang mga palad sa kanyang dibdib. Boom! Ang katawan ni Hulantang ay lumipad na parang kanyan. Ang tao ay nasa himpapawid, ang dugo ay bumulwak ng ligaw, at maging siya ay malinaw na naririnig ang tunog ng bali ng buto. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, mula sa unang banggaan hanggang sa nataman at lumipad palabas ang Hualan Hall, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang oras na ginugol sa buong laro ay napakaikli din. Nang lumipad palabas si Hulantang, natahimik ang mga manunood, at daan-daang libong madla ng Star Luocheng ang natahimik sa sandaling ito. Maging si Fanger, na gumagamit ng napakabilis na bilis para magpaliwanag noon, ang kanyang boses ay nasa huling sandali. Ngunit huminto. Dahil kahit siya ay hindi niya lubos na nakita kung ano ang nangyari sa laro ngayon. Natapos na. Bumagsak si Hulantang sa lupa at nakoma. Ang mga sinag ng liwanag sa kalayuan mula sa 7 Treasure Glazed Tile Pagoda ay bumagsak pa rin sa kanya, ngunit walang duda na hindi ito nakatulong. Ang agarang pagkaantala ng pagtaas ay lubos na nabawasan ang lakas ng pag-atake ni Hulantang kay Tang Wulan, na lubhang nabawasan ang kanyang sariling kapangyarihan sa depensa at iba't ibang katangian, at ang epekto ng Dragon Wolf Nirvana Catch ay mas mahina. Kung hindi dahil sa huling pagtanggal ng kuko ni Tang Wulan, naging bangkay na sana siya sa oras na ito. Natigilan si Yeji, gaano man kalakas ang kanyang kakayahan sa pagsuporta, isa lang siyang support type War Spirit Master. Nangangahulugan ang Oiliari system na wala siyang anumang kakayahan sa opens iba. Gaano katagal ang pagtatanggol ng sandata sa labanan? Napalingon na si Guyu sa kanyang direksyon, isang malaking bola ng apoy ang namuo sa kanyang kamay.
Inaamin ko ang pagkatalo ko. Si Yeji ay gumawa ng desisyon halos kaagad, pagkatapos ay mabilis na itinaas ang kanyang kalasag, at tumakbo patungo sa Huolantang tulad ni Fei. Ito ay isang laro lamang, kung ikukumpara sa buhay ng kanyang kalaguyo, ito ay hindi gaanong mahalaga. Ngayon lang niya nakitang sinaktan ni Tang Wulan si Huolantang, na antig ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Tumakbo si Fei Ye sa Huolantang. Maingat niyang sinuri ang katawan ni Huolantang. Sa pagsuko niya, binuksan din ang protective cover ng competition stage. Mabilis na pumunta sa entablado ang mga medical staff para gamutin si Huolantang na nakoma. Lumingon si Tang Wulan, tumingin kay Guyo na may ngiti, at iniunat ang kanyang kanang kamay. Sa sandaling ito lamang niya binitawan ang kanyang Blue Silver Emperor, at ang mga piraso ng battle armor ay lumipad patungo sa direksyon ng Hualan Hall, tahimik na bumagsak sa tabi niya. Iniunat din ni Guyo ang kanyang palad upang hampasin si Tang Wulan, na gumawa ng malutong na tunog. Parehong ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha at hindi nagsasalita, ngunit ang lahat ay tahimik. Noon lang si Fanger sa podium ay bumantong hininga, at sinabi sa malalim na boses, ito ay isang target na laban. Oo, sa simula pa lang, sina Huolantang at Yeji ay tinarget na. Hindi ko inaasahan. Ang mga paraan ng pakikipaglaban ng dalawang kalahok, sina Tang Wulan at Guyu, ay kakaiba. Kung natalo ni Tang Wulan si Sumo, ito ay dahil minamaliit ni Sumo ang kalaban, paano naman ang isang ito? Minamaliit ba ni Huolantang ang kalaban? Hindi, lahat siya ay lumabas mula sa simula, at walang ibig sabihin. Sa 5 Rings Cultivation Days, napakaraming pagtaas, ang pagharap kay Tang Wulan ay walang anumang kalamangan, kahit na pagkatapos, maging ang kanyang battle armor ay tinataka ni Tang Wulan. Ang wa ng Tang Wulan ay kabilang sa sistema ng halaman. Ikaw ba ay kambal na martial arts? O ang martial soul na may 4 na spirit ring, 3 purple at 1 itim, ay ang tunay niyang martial soul. Magulo rin ang puso ni Fanger ngayon. Nag-aral siya ng wa ng napakaraming taon, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano ang nangyari kay Tang Wulan. Kailangan niyang huminahon at pag-aralan ng mabuti para makapagbigay ng tumpak na conclusion, ngunit tiyak na hindi ito ngayon. Upang mapunta sa lugar ng digmaan. May liwanag na nagbabago sa mga mata ni Long Yu, at ang ekspresyon ni Dai Yian ay nabigla. Hindi siya makapaniwala kung paano natalo ang kombinasyon ng gintong medalya ni Huolantang at Yeji sa ganitong paraan. Hindi nila ito ipinakita ng malinaw. Ano ang problema ngayon sa Huolantang? Bakit parang hipon na malambot ang paa? Mukhang nalilito si Dai Yian. Siya ay pinigilan, dapat itong pinigilan ng dugo. Narinig ang mahinang boses ni Long Yu, dahilan para mapatingin sa kanya ang lahat ng tao sa Monster Academy. Bloodline suppression. Ibig mong sabihin, ang Tang Wulan ay may malakas na bloodline. May dragon bloodline ba ito? Napakatalino ni Dai Yian, pagkatapos ng paggising ni Long Yu, naintindihan niya sa isang iglap. Bahagyang tumanggo si Long Yu, dapat nga. Ang martial arts spirit na may 3 purple, 1 itim at 4 na spirit ring ang dapat niyang tunay na cultivation base. Isa lamang siyang spirit master ng 4-ring spirit sect level. Dapat ang 2 golden aura na iyon. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa bloodline. Kung hindi ako nagkakamali, dapat siya ang soul master na may pinakamalakas na bloodline na kapangyarihan na nakita natin kailanman. Zoro, paano yan kumpara sa iyo? Kuya Long, hindi maiwasang magtanong ni Dai Yuner. Ngumiti si Long Yu, mahirap sabihin. Gayunpaman, kung gaano kalakas ang bloodline ay nakasalalay sa sarili nitong cultivation. Dapat ay nahuli si Huolantang. Ang bloodline ay napigilan, na nagresulta sa pagkabigo na gamitin ang lakas nito. Ngunit napansin mo na, ang kakampi ni Tang That Wulan ay talagang gumaganap ng napakahalagang papel sa larong ito. Fire Attribute, Space Attribute, Dual Element Control. Dapat ay napakalakas ng mental power. Tungkol kay Guyo ang pinag-uusapan mo. Tanong ni Dai Yuner. Tumanggo si Long Yu, halos hindi siya huminto nang gumamit siya ng Space Teleport. Hindi ito isang bagay na magagawa ng kahit anong Space Attribute Spirit Master. Napakahusay din niyang kontrolin ang mga elemento. Sa larong ito, hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Nalaman mong hindi man lang niya na ilabas ang kanyang spirit ring, kaya madali niyang natulungan si Tang Wulan na manalo sa laro. Sa paggunita sa nakaraang laro, sa katunayan, sa simula pa lang, gumamit sina Tang Wulan at Guyu ng space teleport para magsagawa ng serye ng mga taktika. Ang pinakamahalagang hakbang ay noong isusuot na ni Hualan Hall ang battle armor, si Guyu ang puwersahang inilayo siya sa lugar, para magamit ni Tang Wulan ang asul na pilak na damo para mabuhol ang mga armor na iyon at gawin si Hualan. Hindi ito maisuot ni Tang. Kung hindi, kahit na pinigilan ang kanyang bloodline, hindi siya magiging ganoon kadaling talunin siya sa pagtaas ng battle armor. Ang mga lalaki ng Shrek Academy ay talagang tuso. Galit na sabi ni Dai Yuner. Ngumiti si Long Yu, hindi ito tuso, tinatawag itong taktika. Ang taktika ay bahagi rin ng lakas. Ang Shrek Academy ay karapat-dapat sa no. Isang academy ng Daoluo Continent na may malalim na background. Gayunpaman, gusto kong makita kung hanggang saan ang kanilang mararating. Pagkatapos ng emerhensyang paggamot, inalis si Huolantang sa entablado.
Ang kanyang mga pinsala ay hindi maliit, ngunit ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. 8 sa kanyang mga buto sa dibdib at tadyang ay nabali. Bukod dito, ang mga panloob na organo ay nasugatan, at nangangailangan ng oras upang gumaling. Nang matroma ni Tang Wulan ang kanyang kalaban, ang antas ng kontrol ay napakaangkop, na nangyari na nakakaapekto sa kanilang susunod na yugto ng grupo ng hindi aktwal na nasaktan si Huolontang. Sila ang mga mensahero na dumating sa ngalan ng Daoluo Continent. Bagamat walang mga paghihigpit sa mga tuntunin ng yugto ng kompetisyon, hindi niya talaga kayang patayin ang kanyang kalaban. Ito ay isang laro lamang. Ang tagumpay ni Tang Wulan at Guyu ay walang alinlangan na nagpasigla sa lahat sa Shrek Academy. Paano naman ang Battle Armor Master? Ang mga one-word Battle Armor Masters ay mayroon pa ring mga disadvantages, iyon ay, ang kanilang battle armors at ang kanilang mga sarili ay hindi ganap na pinagsama. Kapag isinusuot nila ito ang sandali na mayroon silang mga problema. Hanggat kaya nilang samantalahin ang pagkakataong ito, hindi sila papayagang magsuot ng battle armor. Kung gayon, ang pakikipaglaban ay mas simple. Pagkatapos maging isang battle armor master, halos lahat ng spirit masters ay subconsciously magkakaroon ng tiyak na pagdepende sa kanilang sariling battle armor. Ito ay hindi maiiwasan, ngunit ito ay magbibigay sa mga tao ng pagkakataon na samantalahin ito. Kapag ang labanan ay napakatindi, pagkatapos ay ang kalaban ay gagawa ng kaguluhan tungkol sa armor ng labanan ng walang suporta ng armor ng labanan, at sa psikolohikal, ito ay magdudulot ng isang mahusay na dagok sa Battle Armor Master. Sinamantala ito ni Tang Wulan at Guyu. Ang taktika na ito ay simple, prangka, at lubhang epektibo. Bagamat ang kalaban ay tiyak na magbabantay sa susunod pagkatapos gamitin ito ng isang beses, sa yugto ng grupo, ang paggamit ng oras na ito ay karaniwang sapat. Ang grupong talagang makakapagbanta sa kanila ay ang grupo ni Huolantang at Yeji. Siyempre, may Yuanan Yahui at XCXC. Hanggang sa nagsimula na ang susunod na laro ay unti-unting bumalik sa katinuan ang mga manunood. Sa pagkakataong ito ay walang kaguluhan, ngunit mas maraming bulong. Kung sasabihin mong minsan ay isang pabaya, paano kung 2 beses? Natalo ang Monster Academy sa one-on-one na mga laban, ngunit natalo pa ang 2 sa 2, o natalo sa parehong kalaban. Biglang nagbago si Tang Wulan sa mga mata ng madla. Sa kanilang mga puso, ang binatang ito mula sa Shrek Academy ay hindi maarok. Maging ang mga estudyante ng Monster Academy ay hindi makahawak ng matagal sa kanyang mga kamay. Grabe naman. Nagpatuloy ang laro, ngunit umupo si Fanger doon at hindi nagpatuloy sa pagpapaliwanag sa iba pang mga laro. Sa orihinal, nandito lang siya ngayon para kay Tang Wulan at sa iba pa. Paulit-ulit, maingat na pinapanood ang nakaraang video ng laro, pinapanood ang bawat detalye. Nang makita niyang lumingon si Tang Wulan para tingnan si Yeji, at ang kanyang kaliskis ay naging parang salamin, nagulat siya. Anong klaseng tactical literacy ito? Sa pagharap sa napakalakas na pag-atake ng Dragon Wolf Nirvana, hindi man lang niya pinansin ang kalaban na nasa harapan niya, bagkus ay tumalikod siya upang matakpan ang pagtaas. Walang duda na siya ay may lubos na tiwala sa kanyang depensa. Teka, yung mga mata na naging purple sa isang iglap, may malabong purple light jet sa mata, di ba? Tang Sect, Purple Magic Pupil. Ang natatanging kaalaman ng Tang Sect, maging sa Daoluo Continent o sa Xingluo Continent, ay may malaking impluensya. Napakakaunting tao ang maaaring sumali sa Tang Sect. Sa Starluo Continent, ang impluensya ng Tang Sect ay higit pa sa Daoluo Continent. Sa makatuwid, agad na nakilala ni Fang ang Purple Magic Pupil ni Tang Wulan. Lumalabas na ginamit niya ang Purple Magic Pupil para matakpan ang pagtaas ng Kibaw Glazed Pagoda, na sa wakas ay natalo ang kalaban. Mula sa unang pagkakataon na asahan ang kaaway, hanggang sa paghigpit sa armor ng labanan gamit ang mga taktika, hanggang sa tuluyang pagkagambala sa suporta, ang lahat ng ito ay nangyari sa isang 15 taong gulang na batang lalaki, ang kanyang sariling tactical na literacy, karanasan sa labanan, gaano ito kay Amon. Bukod dito, sa pamamagitan ng slow motion, makikita mo na mula simula hanggang katapusan, ang ekspresyon sa mukha ni Tang Wulan ay napakalma, walang anumang pagbabago sa mood, at maging ang kanyang mga mata ay palaging may tiwala at matatag. Sa madaling salita, mula umpisa hanggang wakas, naniniwala siyang tiyak na mananalo siya sa larong ito. Ang pananampalataya ay lakas din. Ito ang estudyante mula sa Shrek Academy. Napakalakas ng lakas. Tang Wulan, nasaan ang iyong limitasyon? Hindi kaya talaga mapipigilan ka ng ating mga tao na sumulong. O talagang kailangan para sa ulo ng 8 makalangit na hari, ang hari ng dragon, si Long Yu, napigilan ka sa pagsulong. Kung talagang nakarating ka doon, pagkatapos ay nanalo ka na. Siyempre, hindi alam ni Tang Wulan kung ano ang iniisip ni Fanger. Sa sandaling ito, tahimik siyang bumalik sa waiting zone. Hindi pa natatapos ang kompetisyon ng kanyang mga kasosyo, at kailangan niyang hintayin ang lahat na maglaro. Sa parehong oras, sa pamamagitan ng paraan, obserbahan ang sitwasyon ng susunod na laro. Siya ay lubos na nasiyahan sa laro ngayon, ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang pagmamalaki dahil dito. Hindi alam ng iba ang larong ito, pero alam niya mismo na mas madali siyang manalo. Sa huling pagsusuri, sarili niyang dugo ang sumupil kay Huolantang.
Kung hindi, paano magiging napakadaling pakitunguhan ng isang 5-ring Soul King level powerhouse? For more videos, please like, share and subscribe.